focus. Do not present using the text of the Bible because the church where you belong, that is what you are going to present right now. Ayun nga, moderator. At yung kinaaniban kong iglesia, yun yung nasa Biblia. Ngayon, kung ayaw mo nung tema ko, edi huwag tayo magdiskusyon. So, paano niya mag-presenter? True church ang topic natin, kaya gagamit ako ng Biblia, Brother Janto. So, magbibigay tayo sa tema. Ganyan, moderator. Ang napag-usapan kasi namin is about true church founded by Christ. Tama. Oh. So kung sabihin mo yung turo kung saan-saan nalilipad yan eh. Saan nalilipad yan. Ang dapat niyang pagfokusan, yung mismong iglesyang kinaaniban niya, iyon ang iglesyang tinatag ni Kristo. Huwag niya munang anuhin yung turo, kundi yung iglesia mismo kinaaniban niya. Moderator, Okay, objection. ayun nga yung ginagawa ko eh. Dahil yung katangian ng tunay na iglesyang kinaaniban ko, makikilala sa turo. Ngayon, kung ayaw mo, edi huwag tayo magdiskusyon. Ako na lang Hindi, tinigan mo. O kaya nga nagsasalita ako eh. Ayaw mo naman ako pagsalitain eh. Sige, Moderator Stein. Hindi katangian ng tao. Gusto niya, gumamit ng text, doon siya nagsimula kung paano niya ituturo ang totoong iglesia. So, the objection is not granted. Continue your presentation. Sige, yung mga kapatid. Salamat, moderator. Salamat. Ayaw pa pumayag ni Bro Janto eh. Ngayon, isa nga doon sa katangian ng iglesia, 7:17 ng 1 sa turo. At isa doon sa turo, basahin natin ng 22:1 ng Kawikaan, na ang mabuting pangalan ay maiging piliin. Aba, isa pala sa katuroan, yung opisyal na pangalan ng iglesyang nasa Biblia. Eh ngayon, sino ba ang nagtayo ng iglesyang nasa Biblia? Aba, unang-una, ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Eh paano? Bakit? 12:49 ng 1. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang amang nagsugo sa akin, siyang naguutos kung anong aking sasabihin at kung anong aking sasalitain. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi ni Kristo, future progressive yun eh. Sasalitain eh. Hindi pala sa kanyang sarili, kundi ang amang nagsugo sa kanya. Kaya kung babasahin natin yung konteksto ng 16:18 ng Mateo, nasa ibabaw o itatayo ko ang aking iglesia, ang Ama pala nagsasalita dun sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon, kung ang Ama ang nagtayo sa pamamagitan ni Kristo, kaninong pangalan tatawagin nyo? Dahil isa sa katangian ng iglesyang nasa Biblia, yung pagpili ng mabuting pangalan. Sa pangalan ba ng Roma, gaya ng iglesia niya, na iglesia katolika, apostolika, Objection, romana? moderator. Objection, moderator. Sige. I suggest sa ating katunggali moderator na mag-focus siya sa iglesyang kinaaniban niya at huwag niyang pakialaman ang hindi iglesyang kinaaniban niya. Moderator, Okay, tumitindig moderator, ako. Wala siyang pakialam sa tindig ko. No. Sa ating roles natin, dapat focus ka sa side mo. Kaya nga, So, the objection is granted. Continue. Sige, ngayon. Binasa natin kanina, isa sa turo kasi pinapakailaman tayo ni Jando eh. Yung pagpili ng mabuting pangalan. Balik tayo doon. Ngayon, ang nagtayo ng iglesia, ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo, kanino ba dapat pangalang tatawagin? 43:7 ng Isayas. Bawat tinatawag sa aking pangalan, hindi pala sa pangalan ng Roma, ay yung aking nilikha sa aking kalwalhatian. Aba, sino ba nagtayo ng iglesia? Nagtuod nun? Hindi ba't si Kristo? O hindi ba't ang Ama? At si Kristo? At si Kristo kinasangkapan ng Ama para magtayo ng iglesia. Ngayon, tatawagin sa pangalan ng Diyos, sabi sa 43:7 ng Isayas. Kaya iglesia, moderator, nagdi-distract, moderator. Okay, please behave. Okay, please. Ang nag-uusap po kami ni Jando, hindi po tayo nag-uusap. Sige, continue. O, ngayon, hindi kasi ako makapag-focus, nagsasalita si Kuya. O, sige. Ngayon, ang isa sa turo, yung pagpili ng mabuting pangalan. At yung tinayo ng Diyos, sinatawag sa pangalan ng Diyos. Kaya nga iglesia ng Diyos eh. At yun ang kinaaniban ko. Basahin natin sa 3:15 ng unang Timoteo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo na kung paano sa mga tao na dapat ugaliin sa bahay ng Diyos. Yung sambahayan o yung bahay ng Diyos. Na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Isa yan sa turo. Yung pangalan o yung pagpili ng mabuting pangalan. At isa dun sa trace ng tunay na iglesia, yung pangalan. Dahil isa yun sa part ng pagtuturo. At isa dun sa pangalan, o yung pangalan, yung nasa 3:15 o 1 Timothy, ay Church of God o Iglesia ng Diyos. Ngayon, paano ba kami naanib sa Iglesia ng Diyos? At paano ba natin mapapatunayan na ito yung totoong iglesyang nasa Biblia? Aba, unang-una, nakaanib kami dyan sa pamamagitan ng pagtanggap sa turo't ebanghelyo.
3:6 ng Epeso, na ang mga hintili tagapagmana at kasangkap ng katawan na may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At yung Ebanghelyong tinanggap namin, aba, yun ang ikaliligtas na Ebanghelyo. 15:2 ng unang Korinto. At sa pamamagitan naman nito, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. At yung mga salitang ipinangaral sa atin ni Kristo, na pag tinanggap natin, maliligtas tayo, isa yon sa paraan para makaanib tayo dun sa iglesyang tinuod ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At yon ang iglesia ng Diyos. O ngayon, napatunayan ba natin na yung kinaaniban ko, siyang totoong iglesia? Napatunayan. Katunayan, nakasulat. Bakit? Hindi naman tayo pwedeng bumasa na hindi nakasulat para patunayan natin yung iglesia natin. 4:6 ng unang Korinto. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inanyo ko sa halimbawa at sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Bakit? Upang sa amin, mga tuto kayo na wag hihigit sa mga bagay na nasusulat. Ano ba yung nakasulat? Basa ulit, kapatid na Erin. 20:28 ng gawa. Ingatan ninyong inyong sarili at lahat ng kabilang sakawan. Nasa kanila'y hinirang kayo ng Espiritu Santo sa pag-iingat upang pakanin ninyo, alin? Ang iglesia ng Diyos. Nabasa ba, kapatid na Erin? Nabasa. Malinaw ba? Malinaw. Napakalinaw eh. Yung sa kanya, mamaya na natin, baka mag-objection na naman. Katakot-takot na objection na tinanggap ko dito. Wala naman akong ginawang masama. Naglalatag lang naman ako dahil yun ang alam kong gawang mabuti eh. Pag hindi ko ginawa yun, magkakasala ako. 4:17 ng Santiago. Sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ginagawa ito'y kasalanan sa kanya. At isa dun sa mabuting ginagawa ko, na inihanda ng Diyos sa 2:10 ng Epeso upang siya nating lakaran, aba, yung paghahayag ng totoo. Kaya nga hindi napatunayan ni Brad Alima na si Maria ina ng Diyos eh. Ngayon, ano naman papatunayan natin? Objection, At napatunayan- moderator. Moderator, objection na naman, pang ilan na? Kasi objection. Huwag siyang magpangalan kay Paul Alima dahil ako ang kalaban niya, hindi si Paul Alima. Moderator. Moderator's time. I-reserve lang yun sa Sige. summary. Moderator, sawayin niyo muna Sige, ang proceed. Mga ano eh. Ano? O sige, boss. Ngayon, naalaman natin na ang tunay na iglesyang nasa Biblia ay iglesia ng Diyos. Hindi naman iglesia Katolika, Apostolika, Romana. At isa dun sa turo, yung pagpili ng mabuting kuya, pambihira. Palihog. Kalma lang. Sige, wave na nga natin. Hindi makapokus eh. Tanungin mo na ako. Cross-examination. Wave na niya. Wave na? Sure ka mag-wave ka? Wave na. Meron ka ba Okay. 10 minutes? So, ilang minuto ang 7 minutes? So, Sure ka? i-wave niya ang 7 minutes. Now, let's go to the interpellation. The question and answer portion. Brother Jared, you have to prepare to answer the question of Brother Jendo. And the question starts now. Unang katanungan. Sabi sa Biblia, ang iglesia ay nakarating sa Antioquia. Kilala mo ba kung sino ang ikatlong obispo sa Antioquia? Yes or no? No. Kung Ito, No. sasagot ako. Qualification. Dahil ang pinakamahalaga na malaman natin yung puno nun. At yung puno nun, yung may pagkasaserdoting hindi mapapalitan. Sino? 7:24 ng Hebreo, si Kristo, hindi si Papa Francisco. Next question. Next question. Tinatanggap mo ba na hindi mo kilala ang third bishop of the Church of God in Antioch? Yes or no? Kaya nga hindi ko alam eh. Dahil ang pinakamahalagang malaman natin, yung may pagkasaserdoting hindi mapapalitan, 7:24 ng Hebreo, 28:20 ng Mateo, si Kristo. Wala pong bago. Next question. Wala Next ka naman dyan, question. to. Ang iglesia ay nakarating sa Roma. Yan ay nasa Roma 1:7-8. Ang tanong, meron ba kayong chapter sa Roma? Yes or no? Meron. Qualify. Meron. At ang pangalan nun, Iglesia ng Diyos. Bakit? Dahil yun ang opisyal na pangalan ng iglesyang nasa Biblia. Next question. Saan ang exact location ng chapter nyo sa Roma? Ito. Objection, moderator. Objection. Ba't mo naman tanungin sa akin yung exact location? Di mag-search ka sa Google Map. Next no. question. Objection, No. moderator. Moderator, sumasagot ako. Moderator's time. Nagtatanong siya. Parang marinig niya na mapapatunayan mo na totoo kang belong to the true church. So kaya nga, sagutin mo. Sumasagot ako, moderator. Sumasagot ako, pero your objection is not granted. Repeat your question. Inamin mo kasi
na yung iglesia na nasa Biblia, dyan ka napaanib. At ayon sa Biblia, nakarating yan sa Roma. At tinanong kita, meron ba kayong chapter sa Roma? Sabi mo, yes. Saan ang exact location ng iglesia nyo na nasa Roma? Hindi ko alam dahil di pa naman ako nakakapunta doon. Jando. Ang mahalaga, moderator, objection moderator, sumasayaw, debate ito. Wala kang karapatang sumayaw, wala ka sa disco. Moderator style. Sumasayaw, moderator, Oh, wag taranta ka na. magsasayaw-sayaw dyan. Ganito. So, pakibehave lang, Payog. Okay, next question. Next question. Ayon sa Roma 15:24, ay pinuntahan nila ang Espanya. Ang tanong, meron ba kayong chapter sa Espanya? Meron, nandun na nga mismo sa binasa mo. At hindi katoliko yon dahil iglesia ng Diyos yon dahil tatawagin sa pangalan ng Diyos. Moderator, baka sumayaw. Ingat-ingatan nyo, ha? Next question. Saan naman ang exact location ng iglesia nyo sa Espanya? Ito, moderator, wala namang nakalagay sa Biblia na address. No. Pero nakasulat sa Biblia sa Espanya at hindi katoliko yon Jando. O ingatan nyo, baka sumayaw ulit. Next question. Ulitin mo. Okay. Mula sa Espanya, kailan nakarating ang iglesia ng Diyos sa Pilipinas? Aba, nakarating. Mismo ngayon, kaya nga nakarating rin sa Tagbilaran eh. Objection, moderator! Objection, moderator! Sasagot ako. Objection. What's your objection? Huwag kasi daming satsat. Sumasagot ako. Sumagot ka ng diretso. Nag-object pa. Kailan nakarating ang iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas? Sagot. Babasahin ko. Objection. Sagot. Sasagot ako, babasahin ko. Ah, sige. Babasahin ko. Ngayon, eto ano ba, letra por letra ba? Yes. Letra por letra. Kung letra por letra mo, hanapin sa akin, hanapin ko rin sa'yo saan mabasa sa Biblia, Iglesia Katolika, Apostolika. No. Letra por letra. Yung trabaho mo ay sasagot sa Unfair, moderator, pagsabihan nyo. Moderator's time. So, ang trabaho mo ay sasagot sa kanya. Sumasagot ako, moderator. Okay, sagot. Sige. Babasahin No natin. comment side, ha? Sige. Side comments. Babasahin natin sa 3 Gs hanggang 11 ng Epeso upang sa gayon, sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at kapangyarihan sa sanglibutan, kasama Pilipinas doon, ang sari-saring karunungan ng Diyos. Kailan? 11. Ayon sa panukalang walang hanggan. Ibig sabihin ng walang hanggan, kahit 90s na, kahit per Objection, century, moderator. nandun na yun. Babasahin mo na lang at Objection, aanib ka. Objection. What is your objection? Objection na naman. Very clear ang tanong ko. Very clear rin ang sagot ko. Nag-object siya. Nag-object. Moderator ng aso. Very clear ang tanong ko. Kailan nakarating ang iglesia ng Diyos mula sa Espanya papuntang Pilipinas? Anong taon? Ang taon ang ibigay mo. Anong taon? Babasa ko. First century, pwede yun. Bakit? Dahil sabi sa 3:11 ng Epeso, ayon sa panukalang walang hanggan. Ibig sabihin ng ayon sa panukalang walang hanggan, first century, second century, kasama yon. Next question. Divide mo. Next question. Give ba? Saan mo naman nabasa na noong first century may iglesia ng Diyos na sa Pilipinas? Sa Biblia rin. Doon rin mismo sa konteksto nun. Basahin ko ulit, moderator, ha? Objection, Babasahin moderator. ko. Ayaw ako pabasahin. Objection, moderator. Babasahin mo na niya. Basahin mo na. ko. Basahin mo. Basahin natin ulit sa 11. Ayon sa panukalang walang hanggan. Ibig sabihin ng panukalang walang hanggan, mula mas mabuti. umpisa hanggang Moderator, ngayon, may Mo- iglesia ng Diyos. Moderator time. Babasahin. Nabasa Hindi na, yung moderator. memorize mo, babasahin. Nabasa na, moderator. Nabasa na. Hindi ka nagbasa. Nagbasa ko, moderator. Wala, hindi ka nagbasa. Nagbasa ko, moderator. At ibigyan niyo akong Biblia. Nabasa ko na. Nabasa ko na, moderator. Memorize yun. Next question naman, Jando. Next question. Sige, next question. Ulitin ko, moderator, kasi hindi niya sinasagot ang Sumasagot tanong. ako, moderator, ha? Ang ginagawa niya, moderator, is strawman fallacy. Ulitin ko, ha? Inamin mo na may kasama kayo sa Espanya at ngayon sa Pilipinas. Ang tanong, anong taon nakarating ang iglesia ng Diyos mula sa Espanya hanggang sa Pilipinas? Sabi ko nga sa'yo, pwedeng first century, pwedeng second. Bakit? Babasahin ko ulit sa 3:11 ng Epeso. Nasa panukalang walang hanggan kasi dahil ang iglesia, umiiral yon 16, 18, 19 ng Mateo at hindi pananaigan ng Hades.
Nasagot ko na, moderator. Wag nang paulit-ulit. Hindi ka naman rapper. Next question. Moderator's time. Next question, Janto. Ang gusto niya marinig, yung tanong niya, kailan dumating, ano yon, yung iglesia ng Mula sa Diyos Espanya, dito. papuntang Pilipinas. Ayun nga, Kailan? ito, So, sasagot. ang gusto niya marinig, yung exact date, yung nagpunta ang iglesia dito sa Pilipinas. Nasagot ko na, moderator. Hindi yun. Hindi, ang ibig niya sabihin, yung pizza ng ang iglesia ay dumating sa Pilipinas. Moderator, Sagot. sagot. Muna yung moderator. Sagot. Ah, sige, sabi ko, pwedeng per century. Next question. Bakit? Sasagot ako, wag ka sasayaw. Dahil sabi sa 3:11 ng Epeso, nasa panukalang walang hanggan. Ibig sabihin ng panukalang walang hanggan, at di sa 19 ng Mateo, hindi pa nanaigan ng Hades, aba, mula per century, hanggang panahon ni Kristo, hanggang ngayon, umiiral yon. Ano ka ba naman dyan, Do? Hindi mo pa ba naintindihan yon? Next question. Next question. Inaamin mo ba na hindi mo maibigay ang exact date kung kailan nakarating ang Iglesia ng Diyos mula Espanya to Pilipinas? Yes or no? No, bakit? Eto, naipahayag ko nga, moderator Naipahayag ko. Ngayon, kung hindi mo maiintindihan yun, problema mo na yun. Baka ikaw yung kinatuparan ng 2 Korinto 4:4. Gibain mo dyan, Okay, next Gibain mo. question. Hindi mo nagigiba. Nagtanong ako sa kanya, inaamin mo ba na hindi mo maibigay ang exact date? Sabi niya, no. Okay, dahil nag-no ka, ibigay mo ngayon ang exact date Sige, kung babe. kailan nakarating sa Pilipinas ang Iglesia ng Diyos. Eto, bibigay ko. Bibigay ko. Ayaw niya ng sagot ko. Sabi ko, pwedeng per century, second, third, fourth, fifth. Ikaw na lang mag-apply, basahin mo Yun lang. ang kanyang sagot. Next Maganda. question, moderator. Next question. Ipitin mo ko, Jando. Saang referensya mo nabasa na pwede sa first century, pwede second century, pwede third, pwede fourth century? Saang history mo nabasa yan? Eto, pag nabasa ko ba, tapos ng diskusyon, talo ka na, Jando. Eto, sige. Babasahin ko. Babasahin mo. Babasahin ko sa Biblia dahil part of history yun. Moderator. Babasahin ko. Moderator, Ayaw na akong objection. pabasahin. Ayaw na akong pabasahin. Objection, moderator? Ang gusto niya ay hindi Biblia. Wala. So, Hindi sa'yo, ko sa tatanggapin Biblia. yun. Hindi ko So, tatanggapin hindi pwede. yun. Hindi niya Dahil sasagutin. ang pananampalataya ko, 4 sa Time is up. Korinto, wag hihigit sa mga bagay. Time na is nasusulat. up. Okay. Ito, Jando. Let's proceed for the negative side, Brother Jando. It's your turn. Timer starts now. Okay, mga kaibigan, nanonood ngayon, Bisaya ko ha, kay taga Osamis ko, unya, nagpuyo ko kauban ni Father Darwin sa Valencia. Nya kani siya, taga Luzon, misulong dire kay ipakita niya nga ilang paso daw ko niya. And now, nakikita niyo naman ang pinagkaiba namin dalawa. Eto ngayon, yung iglesia ng Diyos, na kinaaniba niya, ganito yan, Pagpunta niya rito, ang sabi ko sa kanya, sabi niya, Brother Jando, may matitirhan ba ako dyan? Sabi ko, kontakin mo ang mga kasamahan mo sa Bohol para doon ka sa kanila makiusap na doon ka muna humiga pagdating mo. Alam nyo, wala siyang kasamahang makukontak niya rito. Alam nyo kung bakit? Wala silang iglesia dito sa Bohol. Kaya, ang nag-offer si Brother Kaloy. Nandun siya ngayon kina Brother Kaloy. Kasi wala siyang kasamahang makukontak sa Bohol. Pangalawa. Objection, moderator. Objection. Wala sa tema natin si Brother Kaloy. Tindigan mo yung tema mo. Huwag kang Objection. pumunta kay Brother Kaloy. Wala ka na yata mapaliwanag. Okay, the objection is granted. Ano nangyari? Ito siya, sa pagkakaalam ko, galing siya ngayon sa MCGI. Yan. Pero may mga video niya na kinakalaban niya si Razon. So, wala na siya doon. Moderator. Dati siyang member. Objection ulit, moderator. Wala sa tema natin ng MCGI, si Rason Soriano. Mag-focus ka dun sa tema mo. Okay, focus your team, focus your team. Counter objection. Counter objection. Gigibain ko yung tema niya. Sabi niya na iglesyang kinaaaniban niya ay yung iglesia. Okay. The objection is not granted. Continue. Ngayon, eto siya, galing siya sa MCGI. Ang MCGI, dati kilala yan sa tawag na mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated na mula sa pangalang Iglesia ni YHWH. Na
tumiwalag galing kay Nicolas Perez. Yan. Kasi tumiwalag si Elis Soriano kay Nicolas Perez, ang reason nun, hindi matanggap ni Elis Soriano na ang papalit kay Nicolas Perez ay si Levita Gugulan. Kaya, umalis si Elis Soriano, nagtatag ng iglesia, doon siya unang naanib. And then tumiwalag siya doon. Oh, next, si Elis Soriano saan naman galing? Si Elis Soriano ay galing kay Nicolas Perez. Siya ay naging ministro sa edad na 17. Doon siya naging membro sa edad na 17. Si Nicolas Perez naman, galing naman ito kay Teofilo Ora. Si Teofilo Ora at si Januario Ponce, ayon sa Hiwaga Magazine ng Iglesia ni Cristo, sa kanilang comics nakalagay doon, sinabi ni Januario Ponce at saka ni Teofilo Ora, iwan na natin si Manalo. Magtatag tayo ng iglesia. Tatawagin itong Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. So, ang kanyang pinanggalingan, Teofilo Ora at Januario Ponce. Saan naman galing itong dalawang ito? Ang dalawang ito nanggaling naman sa INC, sa Iglesia ni Kristo. Tumiwalag kasi hindi napili ni Felix Manalo para maging ministro ng kanyang iglesia. Ngayon, si Felix Manalo naman saan galing? Sa Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist saan nang galing? Kay William Miller. Si William Miller saan nang galing? Kay John Smith, kasi Baptist siya galing eh. Oh, kay John Smith. Si John Smith saan nang galing? Wala na. Wala nang record. Kaya hindi niya masagot ang tanong ko kanina. Alam niyo ha, ito negative point ko to ha. Kaya hindi niya masagot ang tanong ko kanina, anong exact date mula Espanya to Pilipinas? Kasi nasa Pilipinas siya. Sa Biblia, Roma 15:24, sila ay nagpunta sa Espanya. So, anong ebidensya mo na kayo yan? Walang ebidensya! Therefore, ang kanyang tema, ang tawag dyan, self-proclaim. Na? Nagpro-proclaim siya. Kwento lang. Wala namang ebidensya. Kaya, ako'y natuwa na humarap siya ng face-to-face debate kasi alam ko na hindi matitindigan ang tema. Patutunayan niya ng Iglesia ng Diyos na kanyang kinaaniban daw ay yun daw ang tatag ni Kristo. Wrong. Tatanungin ko siya kung sakaling sasagutin niya wala na ako oras patanong sa kanya eh. Sino ang kanilang obispo noong taong 200, taong 300, taong 400, taong 500? Wala siyang maibigay kung sinong obispo nila doon. Sinong obispo nyo noong 1521 nang ang Kristyanismo ay nakapasok sa Pilipinas? Sino ang obispo nyo noon? Hindi niya yan masagot kasi hindi pa sila existing ng panahong yon. Yon ang reason. Kaya ang kanyang tema, self-proclaim niya, itatakbo sa aral kung saan-saan iglesia ka dapat mag-focus, hindi sa aral. Ha? Kaya nga iglesia patutunayan eh. Kung iglesia bang kinaaniban mo o nang aangkin lang kayo. Sabi niya, hindi kami ang tunay na iglesia. Tama. Umanib lang kami. Paano ka umanib? Siya, napaanib sa grupong yan, binautismohan siya. Dumaan siya sa mass indoctrination. Nabautismohan siya. May nag-perform ng baptism niya. Kaya paano kayo umanib sa iglesia na nasa Biblia? 2 Korinto 1:1, iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Sinong obispo sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto ang nilapitan nyo para mapaanib kayo? Wala rin. Sinong obispo sa Efeso, sa Roma, sa Galacia? Ang Galacia ngayon, Turkey yun eh. Sa Galacia, sa Pilipos, na nagbautismo sa pinakaunang membro nyo? Wala rin. Bakit? Nagbasa lang naman. Basa tayo. At kopyahin natin yung aral. At sa ating pangungopya sa kanilang aral, nakasanib na tayo. Mali. Dahil kahit kopyahin ko pa, o kahit ng sino man, ang doon nilang aral na ginagawa,
Hindi yan batayan para membro na ako nila. Bakit? Nangongopya lang ako eh. Para bang estudyante. Alam ko na ang paaralang yan ang maghahatid sa akin sa tagumpay pag nakapag-graduate ako dyan. Paano ka gagraduate kung hindi ka naman nagpapa-enroll? Sa madaling salita, yung claim niya, ay claim na lang yun. Lahat ng talatang babasahin niya sa Biblia, ng mga talatang yon, tingnan nyo ha, tumakbo pa siya. Unang Korinto 4:6, babasahin natin ang unang Korinto 4:6 kasi ninugtong niya ang Gawa 20:28 para malaman natin kung anong ibig sabihin sa unang Korinto 4:6. Eto, ang sabi ganito sa unang Korinto 4:6. Now in what I have said here, brothers, I have used myself and Apollos as examples to teach you not to go beyond what the Tanakh says. Ayun palang nakasulat na tinutukoy pala doon. Tanak pala yun. Now in what I have said here, brothers, I have used myself and Apollos as examples to teach you not to go beyond what the Tanakh says, proudly taking the side of one leader against another. Tanak pala. Tapos ang dinugtong niya, Gawa 20:28, teka, out of context ka doon Kailan naging Tanak ang Gawa 20:28? Alam niyo ba ano yung Tanak? Ang Tanak is the Hebrew Bible. The Old Testament. Yun ang Tanak pala, Jared, hindi pala yan New Testament eh. Mali ang ingatan ninyo yung sarili at ang buong kawan sa ng Espiritu Santo na mga obispo. May obispo ba sila? May obispo ba sila? Wala! Upang pakanin ninyo ang iglesia nilinya ng kaniyang sariling dugo. Sila ba yun? Hindi. Katunayan, wala siyang ebidensya. Hindi niya kilala ang third bishop of Antioch. Imposible naman. Kung talagang kaanib, alam mo ang mga obispo nila. Kahit, hindi man lahat, kahit sa Antioch. Kaso ni isa, sabi niya, hindi mahalagang pag-aralan yan. Ano hindi mahalaga? Paraan yan, para matris mo kung nasa tunay na iglesia ka nga. Eto pa, matindi. Kung tunay ang iglesia nito nakarehistro, ano ang requirements ayon sa pasugo? Ang requirements doon, it requires Objection, the moderator. founders. Objection, moderator. Out of context siya gumagamit ng pasugo, hindi naman ako INC. Tutulan mo yung sinabi ko, huwag sa pasugo ng Iglesia ni Cristo. Dahil di naman ako Iglesia ni Cristo eh. Counter objection? Ang paggamit ko ng pasugo is one of my reference. Hindi ko sinasabing, member siya ng INC. Ginamit ko lang as reference yun. Biblia at referensya tema eh. Okay, moderators time. The objection is not granted. Continue. Okay, ayan. Ayon sa pasugo, pag nagparehistro ng iglesia, it requires the in. Kailangan pala na pumirma ang founder. Bakit ang iglesia ang kinaniba nito may logo? Pag nakarehistro, may pumirmang founder sa Securities and Exchange Commission. Sigurado akong hindi si Jesus Christ ang founder na pumirma sa kanilang rehistro. Kaya hindi sila ang tunay na iglesia. Thank you po. At hanggang dun lang. Okay, maraming salamat. And now, for the question and answer portion, Jared, for your interpolation, 10 minutes interpolation. Timer starts now. Magandang hapon mga kapatid. Pati sa iyo, Jando. Huwag ka sana sumayaw. Ngayon, sabi mo kanina, basa lang naman daw ng basa at kopya ng kopya. Mali ba ito o tama? Categorical. Okay. Mali yan. Dahil maraming iglesia ngayon, kopya-kopya ng aral. Pero it doesn't mean na tunay rin dahil magkapareho sila. Example na lang natin. Church of God Seventh Day nagtuturo na si Kristo ay namatay sa Miyerkules. MCG ay nagturo rin si Kristo ay namatay sa Miyerkules. Ibig sabihin ba magkasama? Pareho lang sila? Hindi.
Ang pangungopia ay hindi nagpapatunay na membro ka na ng iglesyang yan. Next question. O ngayon, kung sinabi mong mali, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Juan? Si Apostol Juan na nagsasabi na mapalad ang bumabasa at nakikinig at tumutupad. Tumupad ako, nagbasa ako, nakinig ako. Tanong ko sa'yo, sabi mo mali yun. Sinong mas matalino sa inyo ni Juan? Ikaw o si Apostol Juan? Categorical, moderator ha? Si Apostol Juan ang mas matalino. Ang problema lang, hindi mo alam na ang tinutukoy sa Apokalipsis 1.3 ay ang Book of Revelation lang. Dahil si Apostol Juan ay nasa Patmos nang mangyari yan, at ang tinutukoy niya, mapalad ang bumabasa ng mga hula sa aklat na ito. Anong aklat yon? The Book of Revelation. Dahil hindi naman daladala ni Apostol Juan ang buong Biblia nung siya na-exile sa Patmos. Next question. Kung sinasabi mo na mas matalino si Apostol Juan, ibig sabihin, nagkamali ka na sinabi mo na masamang bumasa, masamang makinig, at masamang tumupad gaya ng ginawa ko? Tama ba ito Objection, o mali? moderator. Sagot! Objection, moderator. Okay, what's your objection? Wala akong sinabi sa sinasabi niya. Moderator, sumagot siya sa tanong ko dahil sinabi niya yon. Ang sabi niya, Huwag kang magpatutsada, sagutin ang mo. sabi niya, moderator, mali ba daw ang mangungopia? Okay, moderator's time. Repeat your question, then listen to the question. Repeat your question. Sige, pagbigyan natin. Sige. Ngayon, objection, moderator. Itanong mo. Repeat your question. Magtatanong ako. Ito nga, magtatanong ko. Ngayon, sabi mo kanina, walang obispo sa kinaaaniban kong iglesia. Yes. Tanong ko sa'yo, sino yung tinutukoy na obispo at pastor at saserdote sa 7:24 ng Hebreo? Alam mo o hindi mo alam? Objection, moderator. Ayan na. Objection na. Ang ginagawa niya ngayon, red herring fallacy. Moderator, objection. Objection pa to. Let him finish. Oh. Sige, hayaan natin. Ang ginagawa niya, moderator, red herring fallacy. Iba ang premise, iba ang kasunod, iba ang karugtong. Ang tanong ko kasi, obispo na kinaaniban niya, ang tinakbuhan niya yung nasa Korinto. Ang layo naman. Dapat yung iglesia kinaaniban mong ibigay mo kung sinong obispo doon. O sige nga, And then what is your objection? ito, niya, wag siyang magpatutsada. Ngayon, ang tanong ko sa kanya sa 7:24 ng sabi niya, wala daw kaming obispo. Wala daw obispo yung kinaaniban naming iglesyang nasa Biblia. Tanong ko sa'yo, yung nasa 7:24 ng Hebreo na obispo, at saserdote at pastor, sino yon? Kilala mo o Objection, hindi moderator. categorical? Sumagot ka, wag ka Objection, maipit. moderator. Yung nasa Hebrews chapter 7 verse 24, ginamit mong pastor, obispo, at saka saserdote. Nandiyan. Nandyan. May pagkasaserdoteng hindi mapapalitan. Moderator, proceed tayo dun sa tanong ko. Gamitin mo ang Sagutin niya. Mother's time. Gamitin mo ang wastong salita na nandyan sa Hebrews chapter 7:24. Saserdote lang yon. So, repeat your question using saserdote. Sige. Ngayon, kilala mo ba itong saserdote na nasa 7:24 ng Hebreo na siyang puno at siyang kaanib sa iglesyang kinaaniban ko? Kilala mo o hindi? Huwag ka mag-objection. Objection, moderator. Objection na naman. What is your objection? Wag niyang dugtungan ng ng red herring fallacy. Wag niya yung loaded question fallacy yun eh. Nag-insist na siya, iglesyang kinaaniban ko, wala pa siya napapatunayan. Tanungin niya lang ako, kilala ko ba yung saserdote na nasa Hebreo 7:24 at sasagot ako? Sige. Okay. Sige, Yan ang gusto niya. Ayun ang Sige. gusto mo? Ayoko eh. You are under cross-examination. Ang karapatan mo, sumagot sa tanong ko, hindi umiwas sa tanong ko, naiipit ka na. Ang Okay. tanong ko sa'yo, kilala mo ba yung nasa 7:24 ng Hebreo? Na siyang saserdote sa kinaaniban kong iglesia? Kilala mo o hindi? Huwag kang umiwas. Okay, moderator's time. Ipit ka na eh. The question is related to the issue. So, you have to answer ba dyan do, then qualify. Okay. Ang tinutukoy na saserdote doon ay hindi yon obispo nyo. Dahil hindi yan nakarating sa lugar ninyo. Okay. At ang saserdote yan tinutukoy dyan sa Hebreo 7:24, yan ay tumutukoy sa saserdote na nasa Hebreo. Hindi yan sa lugar nyo. Kaya Next nga, question. ang tinatanong ko sa'yo, sino nga? Sino? Huwag kang magpatutsada, umiiwas. Babasahin mo natin, moderator. Sino? Kilala mo o hindi? Moderator, basahin Sagot. mo basahin mo natin. Okay, babasahin niya. Para malaman natin kung sino. Okay ha? Okay. Moderator, basahin mo natin, moderator ha? Okay, sige, sige.
para malaman kasi natin. Eto, Hebreo 7. Post your time. Moderator, pakibilisan yung sagot, naghihintay ako. Okay. Okay, Ang babasahin mo title na. dito, Ako ang magbabasa. ang pari na si Ang Melchizedek. magbabasa, Oh. Diyan sa ang roll. moderator. 7:24. Ako ang magbabasa. Oh, yan. 7:24. Hebrews chapter 7 verse 24, it Oh. says, Apan buhi si Jesus hangtod sa kahangturan, ug ang iyang buhat sa pagkapari wala itugyan sa lain. Okay, sasagot na ako. Sasagot na ako. Sa Tagalog, siguro, hindi niya nalaman. Sino daw ang saserdoteng Moderator tinutukoy? tayo muna. Hindi niya naintindihan. Bisaya yun eh. Di ba? Sayang, moderator, di ko maintindihan. Cellphone. 7:24, babasahin Ayan. natin sa Tagalog. Cellphone. Dito na sa Sige, Tagalog. sige. Ating Tagalog. Dito na, Sa Tagalog. sa Tagalog. Dito na. Ayan. Sige, 7:24. 24. Ngunit hindi naman maaalis ang pagkapari ni Jesus dahil nanatili siyang magpakailanman. Yan, sige. Ito sagot ko sa tanong mo. Ang paring tinutukoy diyan ay si Jesus. Ayun, salamat. At si Jesus Wait. naman ay hindi nyo kailanman naging obispo. Dahil matagal nang umakyat si Kristo sa langit, hindi pa naitatag ang iglesyang kinahaniban mo. Okay, okay. Hindi daw na Okay. Question, next question. Next question. Next question. Ngayong sinabi mo si Kristo, ano ang pinamumunuan ni Kristo na mayroong pagkasaserdoting hindi mapapalitan? 7:24 ng Hebreo. A. Iglesia Apostolika Objection, Romana. moderator. Moderator's time. Hindi na masagot. Modest time. Ang tema natin ay yung iglesyang inaaniban mo. So, the question is now going to palayo sa tema. So, now change your question. Para Moderator, sumasayaw, lumayo na tema moderator. ang question. Lumayo na sa tema. So, change your question. Sige, hindi na. Pagbigyan na lang natin mga kapatid, sumasayaw na eh. Ngayon, kung sinabi mo si Kristo, ano yung kinaaniban niya o saan siya naka-assign na meron siyang pagkasaserdoting hindi mapapalitan? Sa iglesia ng Diyos ba o hindi sa iglesia ng Diyos? Hindi siya kaanib sa iglesia ng Diyos na Objection, moderator. Objection, moderator. Objection, moderator. Let him finish, let him finish. Sumasagot ako eh. Hindi siya kaanib sa iglesia na kinaaniban mo. Next question. Ito, Next moderator, question. ulitin ko, hindi niya sinasagot. Sumasagot ako. Sinasagot niya. Mali ang sagot. Ito, tanong ko. Moderator, No side comments. No side comments. Moderator, nagka-side comment rin siya, oh. No side comments. Huwag mong sabihin na mali ang kanyang sagot. Hindi yun sang-ayon sa rules natin. Ayun. Next question. Ulit ang tanong. Sa 7:24 ng Hebreo, inamin mong si Kristo. Ngayon, saan namumuno si Kristo? Sa iglesia ng Diyos ba o hindi sa iglesia ng Diyos? Yun ang tanong ko. Sagutin mong categorical. Naipit ka ni. Hindi siya namumuno sa iglesia na kinaaaniban mo. Moderator, objection. Moderator's time. The answer is, I believe, indirect answer, but still the answer of your question. Ito, moderator. So next question. Sige, next question. Ngayon, sabi, pagbigyan na natin, ipit na eh. Ito, tanong. Objection. No side comments. No side No comments. side comment. Tingnan niya. Next question. Ngayon, ito naman ang tanong. Sabi mo kanina, pag tunay na kaanib, dapat alam ang obispo o ang pangalan ng obispo. Tinatanggap mo ba ito ng buong puso mo? Yes or no? Categorical. Yes, alam ko na sinabi ko yon. Dahil meron ko bibigay na mga obispo sa Antioquia at obispo sa Roma na mapapangalanan ko. Sabi ko kahit yun lang isa, okay na yun. Ngayon, Next question. kung ang basihan ng pagiging tunay na kaanib, dapat alam mo ang pangalan ng mga obispo. Kilala mo ba ang obispo sa Japan, ang iglesyang kinaaniban mo? Kilala mo o hindi? Sagot. Objection, moderator. What is your objection? Wala akong sinasabi na obispo sa Japan. Objection, moderator. Objection. Qualify your objection. Objection, Continue, moderator. please. Let finish your question. Objection. Objection ko, wala akong binabanggit na obispo sa Japan. Ang sabi ko, kahit sa Antioquia man lang o sa Roma, magbigay ka kahit isa man lang. Okay na sa akin yon. Magtanong ka doon sa sinabi ko. Tatanong ako sa sinabi mo. Dahil ang sinabi mo, para maging tunay na kaanib sa iglesia,
dapat kilala ang lahat ng obispo. Nakasulat Oo, yun. Ngayon, ang objection. tanong ko sa'yo ganito. Objection. Kilala mo ba yung obispo nyo sa Japan? Objection. Kilala o hindi? Sagot. Again to, the question is, you are Ipit just, na, moderator. let me explain. The text that you are using, it's always based on the Bible. So do not ask any bishop in Japan because you are using the text. You better ask a question based on the scripture. You have to ask question, who's that bishop in the Bible, not in Japan. Ngayon, So, i-clarify. next question. Clarify ko lang, moderator, yung tanong ko. Kasi sinabi niya to eh. Importanteng tindigan niya ito. Ngayon, kung nagsasalita siya, hindi niya kayang tindigan, ba't ka pa nakapagdebate? Ngayon, ang tanong ko, ito sabi mo eh, kapag tunay na kaanib, dapat alam ang lahat ng obispo. Wala Pinanggap akong niya yun. Objection, moderator. Ayong pinanggap niya, ito, nagsasalita ako, pinapaliwanag ko eh. Ngayon, Wait lang. kung yun ang sabi niya, moderator, sino ang obispo nyo sa Japan? Dahil yung pala ang pagiging karakter ng isang tunay na kaanib sa Iglesia ng Diyos. Alam mo o hindi mo alam, categorical. May Ngayon, pag objection hindi siya. mo sinagot categorical, talo ka na. May objection siya, may objection. No, yung objection mo. Sagutin mo. Talo ako? Ito ang Ano yung ko, objection? moderator. Wala akong sinabing papangalanan lahat ng obispo. Nakalagay dito Wait, yun. wait. Narinig nyo lahat, di ba? Sabi ko, magbigay ka lang kahit isa, okay na ako. Wala akong sinabing lahat. Ang lino nun. Yun ang Okay, model this moderator. time. Hindi kailangan yung lahat. Kasi marami yun eh. So, ngailangan tayo ng 2 oras yung pangangalanin natin yung lahat. Moderator, So, sabi niya, ko na lang. ininom kahit Moderator, isa. sasagutin ko na lang. Sino daw? Sige, sasagutin niya. Sino? Ito ang aming bishop sa Japan. Sino yun? Narciso Toyoshi. Ayun, yun, ang ano namin. Nag-search na ipit kasi. Objection, moderator. Ah. Referensya yan. Referensya sa live. Pakita natin. Referensya Pakita yan. natin. Oh. Nasaan ang referensya dyan? Anong aklat yan? Anong aklat yan? Modern time. Modern time. Pa-live Kailangan tumingin na natin, ipit. Brother Jared pag ito nababasa sa cellphone, ginogol nila, mayroong walang lalabas Google. na pangalan. So hindi na kailangan siguro magre-react ka kasi nandiyan na sa cellphone Sige. ang pangalan. Hindi na Pagbigyan kailangan. natin. So next question, para matapos tayo. Sige. Makulit ka. Kanina, sabi mo, ang iglesia ba ng Diyos namin ay na-register. Sinabi mo ba yon? Sinabi ko yun. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, yung kinaaniban ko kasing iglesia, yun yung tinuod ni Kristo. 33 AD. Tanong ko sa'yo, noong 33 AD o sa panahon ni Kristo, mayroon na bang Security and Exchange Commission nun para sabihin mong na-register Time yung sa is amin? up. Sayang. Tapos lang tayo. Ako na kasi ako mauna. Modern time. Okay. Rebuttal. So, let's go to the rebuttal. The negative. Yeah. Brother Jando will be the first to present his rebuttal. 5 minutes rebuttal. It's your time, Brother Jando. Okay, thank you. So, 5 minutes summary na ako. At pagkatapos siya naman 5 minutes, and then ako naman magtitindig naman sa aming iglesia. Ito naman. Alam nyo, frankly speaking, nagipagkamay sa akin, ang lamig ng kamay niya. Basang-basa. At ang lamig-lamig. Halata naman, di ba? Oh, walang objection sa final conclusion. Alam niyo, sa totoo lang, kung saan-saan siya nakarating. Thank you doon sa tumulong sa sa live natin sa Facebook. Nagbinigay ang pangalan ng bishop natin sa Japan. Binigay kasi wala akong alam doon eh. Ngayon, ngayon, ito naman. Ang sabi ko kanina, kahit isa man lang sa mga yon, wala ko sinabing lahat. Kasi ako mismo, hindi ko kayang ibigay lahat. Kaya ko lang ibigay ng isa. Oh. Isa lang ang sabi ko, kahit isa lang, pwede na yun eh. Wala ko sinabing lahat. Nemo that could non habit. You cannot give if you do not have. Ayon sa Mateo 12, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mo na gawin nila sa iyo. Ayaw kong magbigay ng tanong sa kanya
na kung ibabaliktad niya sa akin, hindi ko naman masagot. Hindi ko ginagawa yon. Kahit na ginawa niya kanina, ako po gagawin yon. Okay? At etong mahalaga. Etong mahalaga. Natapos na lang ang debate, wala kayong narinig na sinabi niya kung paano nakarating mula sa Jerusalem papuntang Pilipinas. Wala kayong narinig na binanggit niya yon. Pero mamaya sa stand ko, ako ang magbabanggit kung paano nakarating yon. Nagsimula yon sa Jerusalem, nakarating sa Antioquia, nakarating sa Roma, nakarating sa Espanya, nakarating sa Pilipinas. Yan. At maglalabas pa ako ng mga referensya. Sayang, wala tayong projector dito para may pakita ko yung aking mga referensya para mabasa nyo rin. Kaya, sasabihin ko na lang kung ano yung mga nasa referensya bilang patunay. Kasi pag nag-claim lang tayo, claim lang natin yun. Iba kasi yung, halimbawa, ganito, sabihin ko sa inyo ha. Halimbawa, sasabihin ko, member ako ng F4. Maniniwala ba kayo kahit sinabi ko, member ako ng F4? Hindi. Kailangan kong maglabas ng dokumento na kasamahan ko. Hello? Kailangan kong maglabas ng mga dokumento at ebidensya na kasamahan ko si Dao Mingso, si Watsolo, si Meso. Sino yung isa? Nakalimutan ko yung si Sanchay. Kailangan kong maglabas ng dokumento na membro ako nila. Kasi kung sabihin ko lang na membro ako ng F4, kasi kakanta ako ng, oh, baby, baby, baby. Hindi yun batayan. Kahit pa, makanta ko yung kanilang kanta, Joe, Bueseshene, Niyaw de Ay, kahit pa kantahin ko yon at memorize ko yung bawat letra, ng Niyaw di ay, Juebo ni si Chine, Sinayang Mitchurain, kahit na memorize ko pa lahat ng mga letra doon, it doesn't mean na member na ako ng F4. Kaya sa mga claim niya, kahit ilang talata pa ang basahin niya, wala siyang ebidensyang naging member siya. Kundi, nagtatag sila ng iglesia, pinangalanan, binasa niya iglesia ng Diyos. Sa Young's literal translation, nakalagay doon, Assembly of God. Paano ngayon yan? Dahil yung Church of God, hindi naman official name yun eh. Bakit? Sa Young's literal translation, nakalagay doon, Assembly of God. Assembly of God ka ba? Hindi rin naman. Kaya, yung kanyang tema, nabasura. Bakit? Puro claim lang siya, wala namang pinakitang referensya. At maraming salamat po sa inyong lahat. Lolo. Salamat, Brad Jando. And for the affirmative side, Brother Jared, for 5 minutes rebuttal. Yan na, magandang gabi. Kumakanta, wala naman sa tema. Wala naman sa tema natin yung F4. Yung tema natin, True Church. Ba't ka naman pumunta sa Taiwan? Kung saan na nakarating sa sobrang taranta niya eh. Wala na patunayan eh. Tingnan nyo. Ngayon, lahat ng mga sinabi niya, sasagutin natin. Moderator, yung nag-i-interrupt, moderator. Pakipagsabihan naman. Moderator. Di ako marunong magbisaya. Sige. Ngayon, nakita natin yung mga pinagsasabi ni Jando. Puro wala sa Biblia lahat eh. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, sa 7:24 Hebreo, sino? Naipit. Si Kristo yun eh. Dahil wala namang ibang saserdoting walang kapalit, kundi si Kristo lang. At si Kristo, yung pinamumunuan niya, yun ang iglesia ng Diyos. Hindi iglesia katolika, apostolika, romana. Katunayan, 1:18 ng Kolosas, siyang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. At yung katawan na yun, yun ang iglesia ng Diyos. Hindi iglesia katolika, apostolika, romana. Ngayon, sabi niya kanina, para daw maging tunay na kaanib sa iglesia, kailangan alam daw lahat ng obispo. Tinanong ko sa kanya, sino obispo sa Japan? Nag-search, naipit na. Naipit na. Ang diskusyon natin, ayon sa Biblia at referensya, hindi ayon sa Facebook. Pinakita ko naman mga kapatid, inilagay ko kung naka-live ngayon, makikita naman natin kung saan siya kumuha ng sagot, isinerch niya. Humingi ng tulong sa live. Kasama ba sa tema yon, Jando?
Tapos nagsasasayaw-sayaw ka pa dito, kala mo miyembro ka ng F4. Pambihira ka naman, oh. Nagsasasayaw-sayaw, nagtatatawa-tawa. Ano na? May natindigan ba? Walay naman natindigan si Jando. Nonsense. 7-7 ng Marcos. Datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nangagtuturo ng kanilang pinakaaral o utos ng tao. Kung magsasasayaw, F4. Masabihin mo natin yan. Ba't mo naman sasabihin yung F4? Kahit masabihin mong halimbawa dapat stick ka sa tema dahil yun ang ating pinag-usapan. Hindi ayon sa F4, kundi ayon sa Biblia at referensya. Bakit niya ginawa iyon? Ipit na kasi siya. Ipit na. Kaya pag ipit, sa Facebook kumakapit. Sa live. Kaya wala na tayong magagawa dito kay Jando Alabado. Wala na tayong magagawa dito. Ngayon, paano ba makakaanib sa iglesia at paano ba nakarating sa Pilipinas yung iglesia ng Diyos? Aba, sa pamamagitan ni Kristo o sa ebanghelyo ni Kristo. Paano? Just 16:1. At meron akong tupa, hindi sa kulungang ito, at diringgin nila ang aking tinig. Tanong, paano narinig yung tinig? Isinulat ng mga apostol. 1:3 ng unang 1, dahil yung aming nakita at narinig, na hindi narinig ni Jando, ay siya naming ibinabalita sa inyo. Tanong, ano yung isa sa ibinabalita ng mga apostol na nakita at narinig nila kay Kristo? Aba, yung nasa 3:6 ng Efeso na na ang mga hintil ay tagapagmanat kasangkap ng katawan na may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng ebanghelyo. At yung ebanghelyo na yon, na sa pamamagitan ng tinig ni Kristo na isulat ng mga apostol, isa yon. At kasama doon ang iglesia ng Diyos. Ngayon, tinanggap natin yung ebanghelyo. Sino naman ang tumanggap sa atin? Si Jando ba? Naku, dadalhin tayo sa Valenzuela niyan. Basahin natin sa Gis 34:35 ng gawa. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi bawat bansa. Kasama Pilipinas doon. Jando, kaya nga bansa Huwag mo naman sabi ibang planeta yung Pilipinas. Naku, mahuhulog ka niyan. Kung ano-ano mga pinagsasabi, dinamay pa F4 na nanahimik doon sa Taiwan yun, dadamay mo. Ang bihira ka. No? Ang tema natin, sang-ayon sa Biblia at referensya, hindi ayon sa F4. Jando, ano na? Kanina ko pa. Kaya nga, kung kakantahan ko to, kakantahan ko ito Ayoko. Kung ngayon, ano? Kakantahin ko ba? Wala bang background sa, background? Kakanta ako kung mayroong background. Kung pwede lang yung producer, kakanta talaga ako ngayon, ang tema natin sang-ayon sa Biblia at ito, ipit at tayo sa diskusyon si Jando Alabado. Bakit? Hindi nating bigan ng iglesia niya. Time. Takpakan na to! Tigil lang, sinumbagay sa katarungan. Okay. Actually, doon na siya ay duha ka stance. May ilang sabot. Ang first stand gaganiha, ang affirmative si Jared. Nahuman. Tapos, ang first stand. Now, the second round, Brother Jando will be the affirmative. Anong tema? Ang iglesia namin naman. Kapatunayan niya na ang Iglesyang Roman Catholic Church ay the true church. Founded by Christ. Then, gigibain ni, Jared. So, Brother Jando, it's your turn. Timer starts now. Nagtaka ako, sabi niya, hindi niya natindigan ang kanyang iglesia. Eto pa. Hindi ko iglesia kanina topic Eto, tindigan ko ngayon. Yan ha. Sige. Eto tayo ngayon. Sa Biblia, mga kasama, Aljan, cellphone sabi. Sa Biblia, yung sinasabing iglesia ng Diyos, patutunayan ko dito, ng iglesia ng Diyos na nasa Biblia, ay ang pinangalan ng Katoliko. Ayan. Okay. So, dito tayo ngayon sa unang unang talata na ibibigay ko. Doon muna tayo sa Mateo 16:18. Kung saan sinabi ni Kristo, kago disoy holy, otisoy Petros, kay ipitaw titi Petra, oy kodamiso, mauto ni Iglesia. Sabi niya, igo di ko tibig ya tuwis Petros. Et sa perang Petra, meribik kabo Iglesia miyam. Et forte inferen honor balibond at versus yam. Hindi yun kami hami-wave, ha? Eto ngayon, sabi ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang iglesia.
Akin mo lang basahin yan dito sa Magandang Balita Biblia. Ha? Ang sabi ganito eh. Mateo 16:18. Yan. Okay? Ang sabi dito ha, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan. Sa 15, ganito yung nangyari. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sabi niya ha, for you. Who me? Sino ako? Sagot naman ng iba. Eto, sumagot si Simon Pedro. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Kaya sinasabi ko sa iyo, sinong sasalita? Si Kristo. Ang kaalaman mong yan ay hindi mo nakuha sa ibang tao, kundi sa aking Ama na nasa langit. Kaya sinasabi ko sa iyo. Sino nagsabi nun? Si Kristo ang nagsabi nun. Pero yung kanyang iglesia kasi, dumaan na matinding persecution. Kaya ang sabi niya sa Mateo 21:43, ang kaharian ng Diyos ay kukunin mula sa inyo. Sinong inyo? Jerusalem. At ililipat sa mga bansang nagkakabunga. Ililipat daw sa bansang nagkakabunga. Ano naman ito ngayon? Ngayon, nailipat nga ang iglesia. Kung saan-saan nga napunta eh. Kaya nga sa Gawa 9:31, ang sabi doon sa Girego, Hemenon Ecclesia Catoles, tes Judaias, kay Galalias, kay Samarias, eken eremen oikodomini. Ha? Ang iglesia throughout all. The church throughout all. Ano sa Grego 'yon? Hemenon Ecclesia Catoles. Oh. Ano naman doon? Hemenon Ecclesia Kataholos. Iglesia Katolika pala 'yon. Ngayon, nakarating sa Antioquia ang iglesia. Anong sabi sa Antioquia ganito? Sa Antioquia, nagkaroon sila ng mga bishop doon. First bishop of Antioch is the Apostle Peter. Saan mababasa? Sa referensya. Kasi ang ating tema is Biblia at referensya. Kaya kung ano ang mababasa sa Biblia ko mabasahin. Kung ano mababasa sa referensya ko mabasahin. Hindi yung mababasa sa referensya sa Biblia mababasahin. Mali. Kaya nga Biblia at referensya eh. Kasi ang mababasa sa referensya yun. Ang sa Biblia naman yun. Pero connected lang yun. Bakit? Sabi sa Gawa 20:28, may obispo ang iglesia ng Diyos. Tama. Kaya sa Antioquia, may obispo sila doon. At ang unang obispo sa Antioquia, si Apostle Peter. The second, si Evodius. And the third, si Bishop Ignatius. Ito namang Bishop Ignatius of Antioch, ang nagbigay ng liham sa mga Kristiyano sa Smyrna, kung saan sinabi niya, wherever the bishop shall appear, there let the multitude of the people also be. So where Jesus Christ is, there is the Catholic Church. At simula noon, ang Iglesia ng Diyos ay pinangalan ng Iglesia Katolika. At yan ay binasa naman ni Ramil Parba sa kanilang debate ni Father Darwin doon sa Loon, Bohol, kung saan binasa ni Ramil Parba. Ito. The church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church. Yung mga taon nagsigawan, nangibabaw ang boses ni Brother Alan Javier nun. Ganun. Bakit? Anong binasa ni Ramil Parba? The church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church. Yan. Ngayon, pagdating sa Antioquia, nakarating din siya sa Roma. Tingnan nyo, pagdating sa Roma,
Asa ng ating exact location? Yung mismong Vatican. Dahil doon nakahimlay ang bangkay ni Apostol Pedro. At take note, sa isang iglesia kapag namatay ang mga ngaral, ililibing yan ng kanilang membro. Katunayan, nung namatay si Ellen G. White, nilibing siya ng mga SDA. Nung namatay si Joseph Smith, nilibing siya ng mga Mormons. Nung namatay si Eli Soriano, nilibing siya ng, alangan namang ibang relihiyon, nilibing siya ng kanilang iglesia. Kaya, nung namatay ang mga apostol, maglilibing sa kanila. Natural yung kanilang mga nagmamahal na membro. Ngayon, i-search ninyo, saan nakahimlay ang mga bangkay ng mga apostol, maliban kay Apostol Judas Iscariote. Lahat ng apostol nakalibing sa loob ng bahang Katoliko. Walang ni isang apostol ang nakalibing sa iglesia ng iba, lalo kinaaliban niya. Sa iglesia Katolika lang nakalibing yun. At noong taong 82, merong po kay St. Jerome na i-translate ang Bible. At ang Catholic Church ang nakapag-compile ng Biblia. Nasaan ang iglesia nila nung panahong ginawang isang libro ang Biblia? Wala pa sila doon. Bakit? Tayo ang true church founded by Jesus Christ. Ito ang mga ebidensyang hawak natin. Ha? Ito. Kasi, mahilig akong mag-research nung ako'y Sabadista pa. Tandaan niyo ako ay dating evangelist ng Seventh-day Adventist. At ngayon nasa Katoliko na ako. Bakit? Hindi ko maiwasan ang katotohanan ng ibinalalabas ng ating mga referensya. Kunwari, the Philippines, a unique nation. Zaide, with Dr. Gregorio Zaide, page 123. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, most specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus. Gregorio Zaide yun. Next, isa pang mga ebidensya pang hawak natin. Sa mga encyclopedia naman, for example, ating kukunin itong sinasabi dito sa isang Young's Literal Translation. Ito mo tayo sa ano muna? The New Book of Knowledge, Encyclopedia, Volume 16, page 281. Anong sabi dito? The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Sabi ni Eli Soriano, tinanong siya ni Melvin Ocampos, kung hindi si Kristo ang nagtatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, sino? Ang sagot ni Eli Soriano, hindi ko kilala kung sino ang mga nagtayo ng iglesyang yan kasi hindi pa ako taon yan 2,000 years ago. Nagsimula pala Iglesia Katolika 2,000 years ago. Anong sabi ng referensya? The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. This church may be described as the society that Jesus founded. Si Kristo ang founder. Sabi nga ni Father Darwin doon sa debate ng Ramel Parba, isa lang ang dahilan kung bakit naging tunay ang Iglesia Katolika sapagkat ito ay tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Wala namang ibang founder yan eh. Ito, Young's Literal Translation. Young's Student Learning Encyclopedia. Ano sabi dito? For the first 1,000 years. Binabasa ako, hindi ang quotation na. Xerox yan mismo sa naturang encyclopedia. For the first 1,000 years, after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal,
And for the first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Ngayon, meron bang Katoliko sa Biblia? Meron. Sabi nga sa Greek manuscript, sa Gawa 9:31, Hemenon Ecclesia Catholis, tes Judaias, kay Galalias, kay Samarias, eken eremen, oiko domini. So meron nga talagang Iglesia Katolika. At yung Iglesia Katolika na ba yan? Yan ba ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Ang sagot, yes. Bakit? Sabi sa Breuer Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church, from Greek Catholicos, universal term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. The day of Pentecost, more specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. Pero sabi nila, bakit may Roma sa pangalan? Bakit may Roma? Dahil ayon sa Discourses of the Apostles' Creed, nilagyan ng Roma ang pangalan noong 1870 dahil ang sentro na ng Kristyanismo ay ang Roma. Kaya nilagyan na ng Roma. Sa 1870 pa nilagyan. Anong nilagay? Pangalan na Roma. Doon ba nagsimula? No. Bakit? 1521 napasok ng Kristyanismo ang Pilipinas. At ang kanilang pangalan ng panahong yon, Iglesia Katolika. In 1870, naging Iglesia Katolika Apostolika Romana, pero the same pa rin yon. Kaya nga sabi sa The Ministry Magazine ng Seventh-day Adventist, and she, yung church na, tatag ni Kristo, and she became the Roman Catholic Church. Thank you, yun lang. Okay. Salamat, Brad Jando. Now, let's go to the interpolation. 10 minutes interpolation. Father Jared, are you ready? Cross-examination, ano ba? Yeah. Tanungan ito. Ngayon. Okay. Timer starts now. Ngayon, sabi mo kanina, sa Greek word ng Catholic is kataholos. Tinatanggap mo ba ito, yes or no? Yes. Ah. Kahit mga ministro ng INC, inaamin din yan na ang Catholic sa Greek, pwede kataholos, pwede Catholis, pwede Katolike, ano pa? Catholicos, pero the same lang ang meaning nun. Church throughout all or universal. Next question. Okay. Ngayon, kung ang Greek ng Catholic ay kataholos, tinatanggap mo ba na yung kataholos ay tunay na iglesia? Yes or no? Yes, tinatanggap ko na yung kataholos na yan, na Iglesia ng Diyos, ay ang true church na Iglesia Katolika. Nothing more, nothing less. Okay, nothing more, nothing less, ano? Sige. Ngayon, yung nasa 20-28 ng gawa, tunay na iglesia ba ito? Oo, hindi. Oo o hindi, categorical. Yes, tunay na iglesia yon. Nasa presentation ko yan kanina. Ng Iglesia ng Diyos ay pinangalan ng Iglesia Katolika ng 3rd Bishop of the Church of God in Antioch. Next question. Okay. Ngayon, kung ang sabi mo, ang tunay na iglesia, kataholos, tunay na iglesia rin yung 20-28 ng gawa, tanong ko sa iyo sa Greek, ano ang nakalagay sa Acts 28 verse 20? Ecclesian kataholos o Ecclesian toteo? Ang nakalagay doon, Ecclesia Thoteo. At yung Ecclesia Thoteo na yon, ang pinangalan ng Iglesia Katolika, move on na. Next question. Okay, ngayon, kung ang Iglesia ng Diyos ay ipinangalan ng Iglesia Katolika, may mababasa ka ba sa Biblia na itinuro ni Kristo na ang ipangalan nyo sa Iglesia ng Diyos ay Iglesia Katolika? Letra por letra. Meron o wala? Sagot. Meron. Ayun. Meron akong mababasang Catholic Church sa Biblia na si Objection, Christ. moderator. Objection. Pwede pa, nag-continue pa. Tino. Oh. Meron akong mababasang Catholic Church sa Biblia na si Kristo pang nagsalita. Mababasa sa Biblia. Yun. Next question. Ang tanong ko sa kanya, moderator, meron bang mababasa sa Biblia na sinabi ni Kristo sa mga apostol, ang ipangalan nyo sa Iglesia ng Diyos ay Iglesia Katolika? Meron ba o wala? Sagot.
Wala kang mababasa. Yang tanong mo na yan. Pero sa Mateo 18, sabi ni Kristo, ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. At ang iglesia sa lupa, ipinahintulot nila ng iglesia, pangalan ng iglesia katolika. Kaya ang iglesia katolika, nasa Biblia. Next question. Okay, next question. Ngayon, sabi mo kanina, walang mababasa. Ibig sabihin, tinatanggap mo na nagsasalita ka ng hindi nababasa sa Biblia? Yes or no? No. Kasi ang tanong mo kasi letra por letra. Ang sa akin kasi implied. Narito na nga, hawak-hawak ko ang Biblia. Gusto mo basahin ko sa madla? Ito, moderator, basahin mo na sinabi ni Kristo, aba, ikaw Pedro, ipangalan mo sa Iglesia ng Diyos ay Iglesia Katolika. Yun ang tinahanap ko sa'yo, sagutin mo. Jando, membro ka pa naman din ng E4, sabi mo. Okay, moderator's time. Ang tanong niya, ang sabi niya, dapat sasagutin mo. Sige. Sinagot ko na kanina, moderator, na yung hinahanap niyang letra por letra, wala yun. Kaya nga sabi ko sa Matthew 18:18, sabi ni Kristo, anumang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Kaya nga ipinahintulot ng iglesia sa lupa, na tawaging iglesia katolika, ang iglesia ang tatag ni Kristo. Kaya nga, mababasa sa Biblia ang iglesia katolika na tumutukoy sa tatag ni Kristo. Gusto mo bang basahin ko sa madla o takot ka lang? Basahin mo na sinabi ni Kristo o kay Pedro, ipangalan mo sa iglesia ay Objection, moderator. Iglesia Katolika. Yan ang pinababasa ko sa iyo. Ba't ka naman Objection, iiwas? Kala ko moderator. miyembro ka ng E4. Medyo moderator. May objection. Sige. Kanina ko pa sinabi sa kanya na yung letra por tang hinahanap niya, wala yung. Kaya nga nagbigay ako ng implied. Implied! Sabi ni Soriano kasi, huwag kayong ganyan kung magbasa ng Biblia. Ang Biblia may lohika. Ang Biblia may sentido. Ang Biblia may konteksto. Hindi puro lahat ng mabasa letra por letra babasahin mo. Objection, So, moderator. moderator's time. Kaya, Sinagot ka na na hindi mababasa litra por litra. Ayun, salamat. Implied. sige, next question. Ngayon, moderator, mag-o-object ako. Wala Okay, naman ano ba yung sa tema natin si Eli Soriano. Ba't mo isasali yun? At moderator's unang-una, time. hindi naman ako kaanib sa iglesia na ang puno ay tao. Okay, next question. Next question na. Next question, ito na. Pambihira ka naman, Ito, next question ko. Sabi mo kanina, lahat ng apostol ay nakalibing sa Catholic Church, maging si Apostol Paul. Tinatanggap mo ba ito? Yes or no? Yes, tinatanggap ko yon. Lahat ng mga nanonood ngayon, i-research nyo kung saan ang remains ng mga apostol. Saan sila nakalibing. Lahat ng ibibigay ng sagot sa inyo sa cellphone nyo, galing sa Iglesia Katolika. Ngayon, sabi mo kanina, i-search sa Google. Tanong ko sa'yo, sino ang mas matalino sa inyo ni Isaias? Sa 34:16 ng Isaias, ang sabi ni Isaias, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. At sabi mo naman, saliksikin ninyo sa Google. Tanong ko sa'yo, sinong mas matalino sa inyo ni Isaias? Ikaw o si Isaias? Categorical, moderator. Objection, moderator. What is your objection? Ginamit niya, ang tawag doon is, fallacy of false dilemma. Ang Isaias 34:16, hindi yan Biblia. Yan ay referring sa book of animals o book of living creatures. Moderator. Moderator's time. Objector, moderator. Moderator's time. Nag-qualify siya yung objection. Sige. Ang So, object... no. Sige. Let me explain. Nag-qualify siya yung nag-qualify sa kanyang objection. So, your objection is not granted because that is referring to the book of the animals. Okay. Ang tanong ko lang naman sa kanya, categorical Categorical ang tanong ko sa kanya, moderator. Sino ang mas matalino sa kanila ni Isaias? Ikaw o si Isaias? Mamili Moderator's ka lang time. doon. Moderator's time. Huwag kang maipit. It is already commented by the moderator that the book of Isaiah that you quoted is not referring to the Bible. That is referring to the book of the animal. So you are quoting the book of Isaiah which is not related to the theme. Next question. Sige. Ngayon, sabi mo kanina, pati si Apostol Paul, nakalibing sa Iglesia Katolika. Tanong ko sa'yo, meron ka bang DNA test? O DNA example na moderator's time, nagpapatunay moderator's time. na yung nakalibing sa Roma at sa Vaticano ay si Moderator's time, Apostol moderator's Pablo. time. Meron o wala? Moderator's time. The question is not necessary.
So, change your question. Moderator. Change Necessaryo, your question, moderator. please. Change your question. Okay. Ngayon, sabi mo kanina sa 16-18 ng Mateo, si Kristo ang nagsasalita. Tinatanggap mo ba ito? Yes. Sabi, Okay. yes, sabi niya kasi, swerte ka, Simon, kasi yung kaalaman na natanggap mo ay hindi galing sa ibang tao, kundi galing sa aking ama na nasa langit. Kaya't sinasabi ko sa iyo. Ayun, si Kristo nagsalita nun, hindi naman yung ama. Okay. Ngayon, sabi sa 12:49 ng Juan, lahat ng aking sasalitain. Ano yung ibig sabihin ng sasalitain? Future progressive o past tense? The question is not related to the issue. Change your question. Moderator, nakakapansin na ako dito. Huwag mo bibintangan ng moderator. Hindi. Hindi. Next question, next question. Sige, next question. Okay. Okay, ngayon. Sige, ito moderator. Sunod kong tanong. Sabi mo kanina, tayo ang true church na founded by Jesus Christ. Tama? Tanong Yes. ko sa'yo. Tanong ko sa'yo. Yung pinamumunuan na naman ni Kristo sa 1:18 ng Kolosas, Iglesia ng Diyos o Iglesia sa Diyos o Iglesia Katolika Apostolika Romana? Objection, moderator. Objection na naman? Fallacy of false dilemma yon. Kasi kaganina sa aking presentation kanina, moderator, aking sinabi ng Iglesia ng Diyos ay pinangalan ng Iglesia Katolika. Wala akong sinabi na iba ang Iglesia ng Diyos at iba ang Iglesia Katolika. Kaya fallacy of false dilemma yon. Okay, ngayon. Sunod. Time na ba? O, sige. Time is up. Salamat sa interpolation. And then, negative. Brother Jaren, for your 15 minutes negative presentation. Ngayon, mga kapatid, nakita natin pinagsasasabi ni John Doe. Naku, dilema tayo niyan. Si Pre. Unang-una, sabi niya, yung bangkay daw ni Pedro, nakalibing daw sa Vatican. Wala naman ako pakialam dun eh. Dahil ang katangian o ang ikaliligtas natin, yung turo, hindi yung nakalibing. Gagawin mo pa akong suporterero, pambihira ka naman, oh. Basahin natin ulit sa 7:17 ng 1. Kung ang sino man tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niyang turo. At wala anumang turo si Kristo. O pag namatayan, sabi mo ilibing. Wala naman turo si Kristo nung pambihira ka naman, dinadamay mo dito. Dinadagdagan yung nasa Biblia eh. Samantala nga sabi nung sa 4:6 ng unang Korinto, kailangan matuto, wag higit sa mga bagay na nasusulat. Samantalang si John Doe, higit ng higit sa mga bagay na nasusulat. Eh kung ano-ano pinagsasasabi eh. Ang dami eh. O ngayon, kataholos. Tinanong ko siya dun sa 20:28 ng gawa, kataholos ba o Iglesian Toteo? Iglesian Toteo. Ngayon, ang tunay daw, kataholos. Ano ba talaga John Doe? Ang tanong ko sa'yo, oo, hindi, humihigit ka. Kaya ba talagang kalaban ni Kristo itong taong ito? Bakit? Basahin natin ang 5:37 ng Mateo. Datapot ang magiging pananalita ninyo'y oo, hindi, si John Doe, higit, sumasayaw pa. Saan ka ba naman nakakita niya? Di ba tayo sumasayaw? Ginawa mo naman dance floor ito. Moderator, ano ba yan? Pambihira, sumasayaw na. Ngayon, ano ba yung nasa 20:28? Ngayon, sinabi niya, ano mang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulutan sa langit. Ang kausap doon, Iglesia ng Diyos, hoy, hindi Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. At kung sasabihin mo, ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, umiral na noon, aba, tamang-tama lang yung sinasabi ni Apostol Juan. Na ano? Basahin natin ang unang 1:2:18. Mumunti kong mga anak, itong huling oras. Gaya ng inyong narinig, darating ang Antikristo. At kahit ngayon na, sabi ng mga apostol, sabi, mga buhay pa mga apostol, iral na kami noon, existed na kami noon. Aba, patunay lang yun ng Antikristo kayo dahil yun ang sinasabi ni Apostol Juan. Ngayon, kanino niya narinig yun? Kay Kristo. Dahil lahat ng sinusulat ng mga apostol, galing kay Kristo yun. Galing sa Panginoon yun. Hindi galing kay John Doe. 14:37 ulit ng unang Korinto, alalahanin ninyong mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Kaya walang natindigan si John Doe dun sa pinagsasasabi niya eh. Kaya Iglesia Encyclopedia ang dapat tawag dito, hindi Iglesia Apostolica Romana eh. Dahil una-una, wala namang mabasa. At holos, ang ibig sabihin nun, sa kabuuan. Ano ka John Doe? Tanong, aling kabuuan yung sinasabi dun sa gawa? Kabuuan ng iglesyang nasa Corinto, sa Sumaira, holos. 1:1 hanggang 2. Andito ha. Ito, basahin natin.
Iba naman yung nilagay mo. Say mo. Sakit lang mga kapatid. Iba yung nailagay eh. Ito pala, The Secret of Rosary sa page 18. Ang nakalagay, Objection, moderator. nag-object moderator. What is your objection? Ang topic natin is church, hindi rosary. Moderator, part yun ng doktrina ng church nila. Therefore, kasama yon dun sa church nila. Nakapaloob yun. Ano ka ba naman dyan to? A moderator's time. Moderator's time. Nagbibigay lang siya ng example kung ano ang true church. So, Ako na ang church ngayon. ano yung ginamit niyang referensya? So, your objection is not granted. Proceed to the reference to prove your negative side. Ano ka ngayon dyan to? Basahin natin the Secret of Rosary, page 18. Nakalagay, but it was only in the year 1214 that the Holy Mother Church received the Rosary. Matagal nang wala si Kristo nito. Ngayon sasabihin niya, aba, ang sabi ni Kristo, ano maipahintulot niya sa lupa, pahintul sa langit. Di naman kayo kausap nun, ano? Ba't mo naman sasabihin, ilalagay mo sarili mo doon? Ang kausap doon, yung mga alagad. Alagad ka ba? Ano kung magiging alagad eh? Alagad, miyembro ka ng EPOR eh, sabi mo eh. O ngayon, ito ba ang paniniwalaan nating doktrina, mga kapatid? Hindi mabasa sa Biblia, ngayon babasahin niya sa sa Latin. Aba, hindi naman ang Biblia originated, translated in Latin. Basahin mo yan sa Greek and Hebrew at Aramaic. Maniniwala na ako sa iyo. Eh, wala siyang mababasa nun. Dahil etong si Jando, nung pagpasok ko sa punto por punto, minumute ako. Nang mute siya ng mute. Babasahin niya daw, babasahin niya daw sa Moderator's Biblia. time. O, sige. Huwag niyong isali yun. Sige. Iba yun. Okay, sige. Ngayon, babasahin niya sa Latin. Wala, ang mababasa mo doon, rosarium. Hindi naman rosario. Kaya, mali pa rin yung translation na yon. Dahil ang supportive translation ng Biblia ay Greek, Aramaic at Hebrew. Ngayon, pag may nabasa ka sa Greek, may nabasa ka sa Hebrew, na sinabi ni Kristo, o ikaw Pedro, mga apostol, magrosaryo kayo. Talo na ako. Pero pag wala kang nabasa, talo ka na, tapos ng diskusyon, uuwi na kami. Moderator, ayan lang ang tindig ko. Salamat. Okay. Salamat, Brother Reed. Yes. So, for the interpolation, 10 minutes interpolation. Timer starts now. Sangayon ka ba na ang tema ko ngayon titindigan ko sa Biblia at referensya? Yes or no? Yes, dahil yan ang usapan natin. Hindi naman ayon sa EPOR, gaya ng ginawa mo kanina. Next question. Babasahin ko sa John chapter 10 verse 16. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. And Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, under their only universal head and shepherd. Ayon sa binasa ko, Catholic Church o hindi Catholic Church? Mali ang translation. Objection, Kaya moderator! Catholic Church. Objection, Basahin moderator! ko sa Greek, maniniwala na Objection, ako. What moderator! is your objection? Hindi ko tanong kung tamang salin ba ito o mali. Ang tanong ko sa kanya, ang nabasa ko ba sa Biblia Catholic Church o hindi Catholic Church? Abas. Moderator's time. The objection is granted. So, you have to answer the question. Sige. Nabasa mo Catholic Church dahil salin nyo yan eh. Basahin natin si ibang salin kung Catholic Church. Itong bang si Richard Baxter ba ay Katoliko o Puritan missionary? Aba, hindi Katoliko yan. Hindi Katoliko. Hindi. So inaamin mo ang salin na ito hindi salin ng Katoliko. Hindi. Ngayon, ayon Pero, dito, Ito, moderator, May objection ko, qualification moderator. pa. Yeah, may qualification. Ito, objection ko. Basahin natin sa objection. Sumasayaw, moderator. Talagang miyembro ng EPOR ito. Huwag kang Ano sasayaw. na? Huwag kang sasayaw. Okay. naapektuhan ka. Hindi. Kasi wala sa tema natin yung pagsayaw. Okay. Nakalagay Bible, hindi dancing. Wala ka na naman sa tema. Okay, moderators, continue your question. Tinatanggap mo ba na ang nabasa ko sa John chapter 10 verse 16 ay Catholic Church o tutol ka na yan ang nabasa ko? Tutol ako dyan.
Bakit? Basahin natin sa ibang salin. Ayan ang request ko, moderator. Ayan. At huwag kang sasayaw. Next question. Next question. Tutol ka na nabasa ko sa John 10:16 dito ang Catholic Church. Kung hindi Catholic Church ang nabasa ko sa John 10:16 sa translation na ito, ano? Babasahin natin. Objection, moderator. Huwag siyang kumuha ng ibang salin kasi nandito yung tanong ko eh. Ha? Sige, ano tanong mo? Makinig ka mabuti ha? tanong mo. Ito, ulitin ko. Ayon dito sa salin na binasa ko, Catholic Church ba ang narinig mo? O tutol ka na Catholic Church ang nabasa ko sa salin na ito? Tutol ako dyan. Basahin natin sa ibang salin. Yan ang sagot ko. Wala bang bago? Next question. Kung hindi Catholic Church ang mababasa sa salin na ito ng Biblia, ano? O, babasahin ko. Ano? Babasahin ko. Dito. Dito. Eh, pa ito, tatanong ko sa'yo. Eh, pambihira ka naman. Ito gamit ko. Objection, moderator! Objection! Moderator. Objection. Ang usapan natin, ayon sa Biblia at referensya, hindi ayon sa Biblia ni Jando. Pambihira ka naman. Objection, moderator. What is your objection? Ang tanong ko dito, huwag siyang tumalon sa iba. Eh, ito tanong ko eh. Ito, moderator. Babasa rin ako dito. Hindi, ito ang tanong ko. Sagutin mo na Sige, sagutin bago ko. ka bumasa. hindi ako approve yan dahil maling salin Hindi, yan. ano maling nakalagay? salin yan. Walang nakalagay. na Objection! Catholic. O, sige. Moderator's time. Sagutin mo muna. Pagkatapos, magko-qualify ka. Pwede ka magbasa sa iyong qualification. Sumasayaw na naman, moderator. Sige, sagutin mo ang tanong niya. O, sige, ano tanong? Ulitin ko ang tanong. Kung hindi Catholic Church ang nabasa ko rito, ano? Ano? O, babasahin natin dito. Eto, Dito ba? nakalagay. Dito? Eh, ayoko dyan. Gusto ko dito eh. Ibig ka? Sagutin mo na. Ito, Sagutin mo. malamang Catholic Church sa salin na yan. Oh. Yan ang sagot ko. Okay. Sa salin na yan. Okay. Qualify. Next question. Okay, next question. Dahil inaamin mo na Catholic Church ang nabasa ko rito, Biblia ba ito o comics? Biblia yan, kaso hindi supportive. Ito, moderator, sasagot ako. Okay. Sasagot ako, Please moderator. behave sa. Hilom sa ta. Sige. Sasagot ako. Kung dyan sa salin na yan, konsideradong Biblia pero mali ang salin yan. Bakit? Dahil kung babasahin natin sa ibang salin and also in King James Version ang nakalagay, wala namang Catholic Church dyan. O ngayon, babasahin natin sa Tagalog kung anong nakalagay, kung meron bang Iglesia Katolika Apostolika Roma, babasa ko. At meron akong ibang tupa na hindi sa kulungang ito. At sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. Tanong, anong kawan yon? Sabi sa 20:28 ng gawa, Iglesia sa Diyos o Ecclesian Toteo. Wala kang nabasa. Next question. Holy Bible, 1611 King James Version. Tamang salin ba ito o mali? Ano ba yan? Patingin nga. 16 edition. Moderator. Malamang doktor-doktora na naman ang mangyayari. Nagtatanong. Ano? Moderator, sumasayaw. Moderator. Moderator's time. Tanong niya, tama bang salin ito? So, dapat yung sagutin mo na din qualify. Ano ulit ang tanong niya? Ulitin mo ang tanong mo. Etong 1611 King James Version. Tamang salin ba ito o mali? Ito kailangan muna nating pag-aralan yan. Objection, moderator! Pag-aralan yan. Objection, moderator! Yan. What is your objection? Ang tanong ko kategorikal. Sumasagot ako Naiipit categorically. na kasi, kaya hindi sumasagot. Okay, moderator's time. Sagot ka muna. Sasagot ako. Pagkatapos, qualify. Sige, ano ulit tanong niya? Tamang salin ba ito o maling salin? Hindi ko pa naman napapag-aralan niya. Hindi pag-aralan natin. Sagutin mo! Hindi ko pa nga napag-aaralan. Huwag mo sa Categorical akin yun. itatanong. Moderator, objection. Moderator's Objection, time. moderator. Huwag mo sa akin itatanong yung hindi ko pinag-aralan. Sang-ayon ka ba na ang binasa mo kanina, King James Version, yes or no? Sang-ayon ako dahil yun ang binasa ko, pero hindi yan. Mag-stick ka dun sa binasa ko. O, tinan mo, moderator. Sayaw ng sayaw, moderator. Diba, Tito?
Next Hindi question. ayawan. Next question. Sang-ayon ka bang King James Version ito? Yes or no? Sang-ayon ako, pero iba yan sa King James Version na binasa ko. Ah. Ngayon, dun ka mag-stick sa binasa ko, hindi dyan sa kung Ano yung anong binasa dala mo kanina? O, basahin natin. Ano yan? King James Version. Ayan, nakalagay. And other sheep I have which are not of this fold. So, what is the fold? Anong klaseng kawan? Yung tinutukoy sa 16 ng 1. Yung kawan na yun sa 20-28 ng kawan, Iglesia ng Diyos yun dyan. Moderator Hindi mo time, alam. Brad Jando. Babasahin niya. Bago Ikaw ka magbasa, magpabasa. moderator. Sige ka magbasa. Nakibasa mo doon yung John chapter 10 verse 16. Ako magbasa. Kaya pakiilaw lang na, saglit. Anong ano yan? Wait lang, babasahin ko rin sa salin ko. 16, 11, ito. Inaano ko pa yung salin ko, Verse ha? 10. 10 verse 16. Ito yata itong 16 dito eh. Ito pala. Dito na. Another sheep I have which are not of this fold. Them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Tanong, tamang salin ba o mali? Tama. Oh! Ayon yan, ito ha, dahil sang-ayon yan, dito sa salin rin na katulad ng sa kanya. Dahil Ayan. walang Catholic Church na nakalagay dyan. Sang-ayon ka ba na mababasa ko sa King James Version? Version. 1 John chapter 4. Babasahin ko ha. Ang Catholic faith dito sa 1611. Yes or no? First John, ano babasahin ko rin dito dyan to. First Basahin mo John, oh sige. Chapter 4 dito sa 1611. For ano? Kung mababasa dito ang Catholic faith, tatanggapin mo o hindi? Ito, ito dito, lagay mo rin dito dyan. Moderator time, moderator time. Sige, Babasahin mo na. Dito. Kanay. Chapter 4 verse. Ito. Kanay. Unang linya. He warned them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by, saan ba to? But to try them by the rules of the Catholic faith. Moderator, basahin rin natin sa ano ko, sa salin ko rin. So nabasa ko na, ano ang tanong? Tanong, sang-ayon ka ba na mababasa ko sa 1611 King James Version ang Catholic faith? Yes or no? No. Bakit? Basahin rin natin dito at sasang-ayon ako. At ngayon repeat mo, Objection! aanib na ako sa Let them inyo. finish, magka-qualify pa. Qualify your no. Moderator, ang tanong ko, moderator. Sinagot na niya, no. Ah, Qualify sige, your no. no. Sige. Ngayon, Qualify your no. babasahin. Parehas tayo ng salin. Lagyan na, dito. Sige, First John 4. Ako ang babasa. Ito ha. Kaya confirm, moderator. Itong akin, Hindi. Huwag kang- pambira ka naman, no? Oo. O, sige. Moderator, pag-confirm ko. Nag-object pa. Sige, Oo. sige. O, sige. Pag-confirm ko, moderator, kung doktor ba ito? Parehas kami ng edition, Brad. O, parehan kami. Ito ha. Hindi. Basahin natin. Moderator. 1611. Moderator, doktor ba ito, moderator? 1611 of King James Version. Moderator's time. Si magtatanong ako. Ito by 1611 at ito by 1611. Ito, moderator. 1611. Ayan, 1611. 1611. Wala namang nakalagay na Catholic dyan. Dinoktor mo yan. Nako. Ano ka na? So, parehong 1611. Pareha 1611. So, next question kay parehong 1611. Para kang Sige, si sige. Wendell ah. Next question. Nasaan ang dokumento mo na doktor yan? Ito. Ang dokumento ko na doktor yan, eto mismo, yung hawak mo. Ayun na, Dahil itong objection, original moderator. na hawak ko. Objection, Mga moderator. kababayan. Basahin nyo, mga kababayan. Objection. Basahin nyo, mga kababayan. Walang nakalagay na Catholic. Time is up. Time is up. Ang tanong ko, moderator, nasaan ang referensya niya? Okay, tapos na. Time na. Nasaan ang referensya niya na ang 1611 King James Version ay dinoktor? Eto, moderator, sasagot ako sige, yung bigyan hawak natin. mo yung dinoktor. Objection. Yung hawak mo Hindi. ito. Dahil itong original 1611, wala Objection. namang nakalagay na Catholic Church. Objection. Objection. Moderator, Iniiba mo. objection ako. Sige, mag-object. Nag-conclude siya na dinoktor. So, para tanggapin ng lahat ng mga nanonood na dinoktor nga ang 1611 King James Version,
maglabas ka ng referensya na dinoktor nga ang 1611 King James Sige. Version. Pag naipakita ko ba, talo ka na tapos ng diskusyon. Sige, sige. Pag hindi mo na ipakita, talo ka. O, talo na ako. Sige, moderator. Sige, Pirmahan, moderator. Pirmahan. 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 Maglabas siya ng referensya ng 1611 King James Version Yung ay hawak mo. dinoktor. Yung hawak mo. Hindi. Yung hawak Yun mo. nga, 1611. Yung hawak mo. Sige, Yung pirmahan hawak mo. tayo para Ito, talo ka na. Ito mismong 1611 ito. Sige, moderator. Ito, Pirmahan, moderator. Okay. Dahil yung ibang kabineto, wala namang Moderator, nakikita na pirmahan. George. Pirmahan kami, moderator. Ito, basta, ito, moderator ha. Pirmahan tayo, sige, Oh, pirmahan tayo. kami. Makikita kasi sinungalingan mo Oh, ngayon. sige, sige. So ano ang isusulat natin? Okay. Ito. Sabi niya, kung mabasa niya, may pakita siya kung mabasa niya na ang King James Version ay dinoktor, talo na ba ako? Sabi ko naman, sige, kung hindi mo naman mabasa, ikaw naman ang talo. O sige. Oh, sige, pirmahan. Ito nga King James Version. Hindi, dokumento. Ito, moderator. dokumento. 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 Hindi, dokumento. Moderator, wait lang, wait lang. Referensya Ayaw mo. ko pagsalita moderator. Etong hawak niya, ito yung dinoktor. Yun Pero nga. yung original neto, O, ilabas mo nandito na. mismo. Ito, basahin natin ha. 1611 of King James Version. ang Moderator's nakalagay. time, moderator's time. O, sige, moderator. Kalma lang. Ang tanong niya ay yung ibang Nag-show, referensya. sabi niya kasi, siya ang nag-conclude na dinoktor daw ang 1611 King James Version. Ang daming nanonood, moderator. Gusto ko, maglabas siya ng dokumento o reference na nagsasabing dinoktor ang 1611 King James Version. Ito, moderator. Ang sabi niya, moderator, kung may mabasa ako, ang liwanag mo doon, diba sabi niya, kung may mabasa ako, babasahin mo ha, Babasahin ko. kung may mabasa ako na ang 1611 King James Version ay dinoktor, talo ka na ba? Sabi niya. Ito, Tinanggap ko, moderator. moderator. Okay, moderator's time. Oh, wait Sige, lang. wait lang, Moderator's moderator. time. Sasalita Wait mo lang. ako, moderator. Wait lang. Meron kang Ito, objection. salita ko. Hindi pa ako tapos. Sagit lang. Hindi pa Papaliwa. ako tapos. Nililigaw mo mga tao eh. Ala, Ngayon, ala. pero bang muna nito. Etong 1611. Magka-counter objection ka. Opo, moderator. Sige, ano yung counter objection? Etong 1611 na King James Version, etong mismong hawak niya na merong Jando Alabado, ito yung sinasabi kong dinoktor. Bakit? Dahil yung original na 1611 ng King James Version in chapter 4, verse 1, walang Moderator's time. nakalagay na Catholic. Moderator's time. Ipit ka na. Moderator's Hindi mo time. matitindigan yan. Moderator's time muna. Moderator's time. Ang tanong ni Jando, hanap ka ng ibang referensya, hindi ito. Ito na nga mismo yung referensya ko, yung mismong actual. Okay. Pwede, Nako, Jando. hindi itong referensya. Ibang Kabahan ka. referensya na nagsasabi na ito ay dinoktor. Yun ang ibig sabihin sa kanyang tanong. Ito, moderator. Sige, sagot. Ito yung referensya na aktual na nagsasabing sige. Ay, lang, pagsalitain mo ko. Ah. Huwag ka matakot. Huwag ka Sige, matakot. continue. O, sige. Read. Itong may nakalagay na Jando Alabado na 1611, mismong itong hawak, sakit lang kapatid, Sige, mismong continue. itong hawak niya, yung nagpapatunay na doktor itong hawak niya. Bakit? Dahil yung original copy na nandito, wala kasi ko pambili eh. Ito kasi, ayan, makikita natin dito, maski Codex Sinaiticus nandito mga kapatid. Ang nakalagay, ipakitutok yung camera. Balik ka dito. Yung nasa 1611, chapter 1, verse 1 ng Book of John, walang nakalagay na Catholic. Samantalang itong may Jando Alabado na nakalagay, may Catholic. Therefore, So, nabasa natin, moderator's time. Sige. Ano ang iyong totoong sagot? ito, doktor ito at ito ang patunay na doktor ito. Alin? Itong original ng 1611. Moderator. Next question. Ipit ka Hindi, dyan, hindi. Jando. Moderator. May objection? Naghamon sa kasi sa ng showdown. Naghahamon pala siya. Overall Okay. ka. Sige. Naghamon siya ng showdown. Sabi niya kasi, tanong ko sa kanya, nasaan ang dokumento mo o referensya mo ng 1611 King James Version ay dinoktor? Kasi nang sabihin niyang doktor yun, conclusion niya yun, moderator. Liwanag, di ba? Conclusion niya yun. So, hinahanapan ko siya ng prueba kasi ang daming nanonood ngayon. Ilabas niya ang prueba niya kasi pag siya may palabas na prueba, claim niya lang yun. Ito, moderator. Ngayon, sabi niya, Wait. sabi niya, moderator, kung may mabasa ako na ang 1611 King James Version ay dinoktor, talo ka na. Tinanggap ko. Oh. Bigyan niyo ako Sabi ko naman sa kanya, sige, tatanggapin ko. Pero kung hindi mo nabasa, talo ka. O, sige. Nag-call naman siya. Okay. So, ilabas niya ang dokumento at babasahin natin na ang King James Version dinoktor. O, sige.
Moderator's time. Pag mababasa mo, talo siya. Pag hindi mo mababasa, talo ka. Talo siya. Tapos hindi Sige. mag-uwian na tayo mga kapatid. Sige. Magkape na lang tayo. I would like to clarify. Ito bang dokumento ang nagagamitin mo? Ito ba ay pang-doktor sa kanyang King James Version? Ito, moderator. Pagpaliwanagin niyo ako. Sige. Itong dokumento na to, may info ito na yung mismong author ng 1611, ito mismo. Sige. Ayan ang info. Gusto mo, basahin mo. Sige, Ito. sama. Ayan ang nakalagay, ha. Original. Pagkabasa mo dito kung may nakalagay ba dyan, Dinoktor? Wait lang. Huwag mo ko pakialaman, kapatid. Natatakot Sige. kaya yatang mabukod. Hindi, moderator magbabasa. Ako ang magbabasa. Moderator magbabasa. Ito. Yung binasa niya, Babasahin ko. Yung- King James Version. Ako magbabasa. Sige, moderator. Si King James Version 1611. The King James Version KJV, also the King James Bible KJB, and the authorized version is an English translation of the Christian Bible for the Church of England, which was commissioned in Wait lang, naglo-loading mo. in 1604 and published in 1611 by sponsorship of King James IV and King James IV and the first. The 80 books of the King James Version include 39 books of the Old Testament, an intertestamental section containing 14 books of what Protestants consider the Apocrypha, and the 27 books of the New Testament. Yun lang. Ito. Ngayon, ito yung... Moderator. Sagit lang. Magdeklara ka, moderator. Magpaliwanag. Moderator. Nabasa ba, moderator, o hindi nabasa? Sagit lang, moderator. Ito, patunay ito na yung King James Version 1611 na binabasa ko ay yung totoong 1611. Ngayon, anong nakalagay at patunay na ito moderator. ay dinoktor? Hindi, moderator, magdeklara ka, moderator. Huwag ka mataranta dyan to. Huwag ka mataranta. Huwag ka matakot basahin. Basahin natin sa Binasa binasa na. niya sa 4.1 of Book of John. Anong sabi doon mismo sa 1611? Moderator, May nabasa ba, Catholic moderator, ba? na dinoktor ng King James Version na 1611? May Hindi. Catholic ba? Ito, paliwanag ko muna mga kapatid. Yung binasa ko, patunay na ito yung original copy ng 1611 of King James Version. Binasa niya yung info. Binasa niya, moderator. Moderator's time. Sige. Meron kang binasa, Meron. no? Pero ang tanong niya, dokumento na dinoktor yung King James Version. Yeah. Meron. Ito mismo dahil ito yung pagbasa kanina ng info to clarify na itong hawak ko ay original copy. Ngayon, anong nakalagay sa Moderator. matatakot Moderator. ka. Huwag ka matakot. Babasahin natin. Anong nakalagay sa 4.1 of Hindi, First ang tanong niya, dokumento na nagsasabi na ito ay dinoktor. Ito na nga mismo. Ito na nga mismo. Moderator, magdeklara ka, moderator, nabasa mo ba dyan sa pinababasa niya na dinoktor ng 1611 King James Version? Moderator. O hindi? Sino ang tinanong mo? Ikaw. Magdeklara mo. Kasi ikaw As ang moderator, Oh. hindi nababasa. Oh! Ang nababasa. Talo ka na naman! Let me finish. Let me explain. Hindi nabasa, pero ang nababasa ko ay nagsasabi na kung ano ang King James Version na dito ang sinasabi. So walang sinasabi na ito ay dinoktor dito. Wala. Moderator, pagpaliwanagin niyo muna ako, moderator. Hindi kasi naiintindihan yung punto ko. Kasi yung punto ko, to clarify na ito'y dinoktor, kaya ako binasa yung info para maklarify natin itong hawak kong 1611 ay original. Ngayon, ano yung nakalagay sa original na nagpapatunay na yung hawak ni John Doe Alabado ay doktor? Ayaw niya pabasa. Basahin natin yung binasa niyang talata, moderator, pakiusap. Basahin natin sa 4.1. Nagdeklara ng moderator. Huwag ka matakot. Kanina ka pa natatakot. Sige. Nagdeklara ng moderator. Beloved, To be fair, moderator, basahin natin. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Walang Catholic Ang tanong, moderator, Church. nabasa mo ba sa pinabasa niya na dinoktor ang 1611 King James Version o hindi? Andiyan na mismo. Bakit? Hindi nababasa. Moderator. Mayroon kang verse, pero yung dapat alamin mo kung ano ang gustong yung sige, binasa sige. niya, sinasabi niya. Sige, okay lang. Sinasabi niya na magbigay ka ng dokumento. Okay na, moderator. Tapusin na. Ipapaliwanag ko na lang sa rebuttal. Rebuttal na tayo. Ako na. Rebuttal na. Time na. Sige. Time na. So, rebuttal, 5 minutes. Sige. Mga kapatid, ang saya. Ito Ngayon, binasa niya yung 1 John 4.1. Ngayon, ang sabi niya sa akin, ano kang dokumento nagpapatunay na itong hawak kong 1611 doktor? Unang-una,
Itong hawak niya lang. Wala sinabing lahat. Dahil madali lang naman doktorin ito. Unang-una, nakalagay yan, John Doe Alabado. Nako, patay tayo niyan. Ngayon, anong nakalagay doon sa 1611 niya? Doon sa chapter 4, ang nakalagay, Catholic. Samantalang dito, kaya pinabasa ko sa moderator yung info nung 1611 na hawak ko to clarify na ito ay yung totoong kopya ng 1611. Ngayon, anong nakalagay dito sa 1611 na original? Ang nakalagay, beloved. Nakalagay, not spirit. Try the spirit whatever they are of God. Because many false prophet, many false prophet, basahin natin, are gone out into the world. Walang nabasang Catholic Church. Ngayon, ang tanong niya, ano ekang dokumento nagpapatunay na itong hawak ng 1611 ay dinoktor? Ito na mismo, yung original na 1611. Dahil yung nasa original na 1611, walang nakalagay na Catholic Church. Yung sa kanya lang, yung kopya niya lang na meron John Doe Alabado. Ano na John Doe? Dilema ka, kaya natatakot siyang pabase. Pambihira ka naman, John Doe. Booking ka ngayon. Booking ka ngayon, John Doe. So, sumasayaw-sayaw pa. Ang nakalagay, Bible man, culmination. Ano man nakalagay, dancing. Sayaw ng sayaw dito. Nakakembot-kembot dito. Sasayaw na naman dito. Ngangangahan ako. Ngayon, may napatunayan ba siya na yung 1611 ito to? Hindi. Bakit? Dahil yung hawak kong 1611 na pinabasa ko sa moderator ay may full info. To clarify na yung hawak ko ay totoo. At ito mismong dokumento na to nagpapatunay na talo si John Doe, dinoktor niya yung hawak niyang 1611. Mga kapatid, ngayon, maniniwala pa ba tayo sa mga propetang ganito? Sa mga mangangaral nagpapakilala, silang totoo. Samantalang pinapalitan yung nasa kasulatan. Kaya maniwala tayo dun sa sinasabi ni Kristo. Na 24:24 ng Mateo, na sapagkat maraming magsisiparitong mga bulaang Kristo at bulaang propeta. Ngayon, anong gagawin ng mga bulaang propeta? Magpapakita ng dakilang tanda't kababalaghan. Sa English, sa King James Version of 24:24 Book of Matthew, itong nakalagay, basahin natin. Nakalagay ay miracles. At isa dun sa miracles, yung exorcism. Kaya hindi tayo magtataka na kapag pagaling itong grupo ni John Doe. Tanda lang yun na totoo yung sinasabi ni Kristo sa huling panahon na na merong mga antikristo at mga bulaang propetang magpapakita ng dakilang tanda't kababalaghan at siya ang kinatuparan nun, mga kapatid. At katunayan na bulaan, pinapaltan yung original copy ng 1611 of King James Version. Nako, mga kapatid, ang dami niyang pinakilala sa sarili niya. Una, F4. Sumasayaw. Pambihira ka naman, no? Debate ito. Kaya mga kapatid, napatunayan natin, talo si John Doe sa diskusyon na ito. At napatunayan lang na nabasa natin na itong hawak niya na 1611 ay dinoktor. Bakit? Dahil yung original na 1611, walang nakalagay na Catholic Church. Sorry, John Doe, ha? Pasensya na, mga kapatid. Kung nasasaktan kong kalooban ninyo. Bakit? Dahil nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kaya hindi na ako nagtataka eh. Ayaw niyang ipabasa sa akin eh. Nako, John Doe. Ewan ko ba? Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid. Pati sa akin, mga kasan, pati sa mga Katoliko. Maraming salamat, mga kapatid. At napaligaya ko kayo. At napatunayan natin, talo si John Doe at ang punto por punto. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Salamat. Salamat. Nakabira po. Okay, John Doe, for 5 minutes. Okay, thank you. So, nakita naman nyo, di ba? Nagbibinta ng kasinungalingan kasi hindi nagiba ang paksa. Tanungin kaya natin si Google kaya. No? Kaya natin na, tanungin who is the founder of the Catholic Church? Hindi siya nagsalita. Sabi dito, Jesus Christ founded the Catholic Church. Ang liwanag ni Google, Ngayon, nakabata yun sa mga kasaysayan. Actually, Biblia naman to, hindi naman to comics eh. Jared, I strongly suggest, mag-order ka nito sa Amazon.com. Para pag natanggap mo, makikita mo yung Catholic mababasa. At sabihin mo, dinoktor yan. Bakit? Si Paul Alima, may kopya nito.
Si Wendell Talibong, may kopya nito. Alam niyo ba kung saan ko nakuha ito? Isang supporter ng punto por punto ang nagpadala sa akin ito. Siya ang nag-order at tinatakan niya. Ginawa niya ako ng pantatak. Tinatakan niya para ibig sabihin personal property ko ito. Ngayon, siya ang nag-order sa Amazon.com. Pina-order ko ito para malaman kung totoo ba na may Catholic faith. At ngayong meron na sasabihin niya, dinoktor. Ito yung maganda. Alam nyo, ba't kami nagka-debate nito? Siyang naghamon. Susugurin niya raw ako sa tagbilaran na ilalampaso. Nakapagtataka lang, konting kendeng ko lang, pikon na. No? Sumasayaw lang ako ng mala F4. Sabi naman niya, galit na galit siya. Naapektuhan. Kaya sabi ko sa kanya, sige, kopyahin mo si Eli Soriano at predictable ko lahat ng kilos mo. Lahat ng galawan mo. Kung napapasin simula pa kanina, mala Eli Soriano ang style, hindi ba? Oh. Sabi ko, kopyahin mo para lahat ng kilos mo predictable ko. Ngayon, kinuha niya yung 34:16 ng Isaias. Laruhin natin yun. Sabi niya, Isaias 34:16, basahin mo sa aklat ng Panginoon. Tapos sabi niya, hindi na mabasahin sa Google. Oh, ano ba naman yun? O sige, ating basahin ngayon yung sinasabi niya na Isaias 34:16 para makita ninyo ha. Mali kasi unawan nila ng mga ano to eh. Kasabi-sabi ng talata, out of context. Ito ha, Isaiah chapter 34:16. Wait lang ha, hanapin ko muna dito kasi ang sabi doon, read in the Lord's book of living creature. Read on the Lord's book of living creature. Bakit? Simulan nyo ng basa sa Isaiah 34:14 at ituloy nyo sa 17. Mga hayop ang tinutukoy dyan, natitira sa Edomia. Out of context pag kumuha ng talata. Dalawa ng beses. Unang talatang ginamit niya out of context, yung unang Korinto 4:6. But out of context, binugtong niya, gawa 20:28. Pagtanak, Old Testament yun. Pag Old Testament, hindi Old Testament ang gawa 20:28. Pangalawa, Revelation 1:3, palpak pa rin ang unawa. Bakit? Revelation 1:3 is referring only to the book of Revelation. Revelation 22:18-19, only referring to the book of Revelation. Ngayon, Isaiah 34:16, Biblia daw yun. Hindi Biblia yun. That's Lord's book of living creature. Yeah, mali talaga ang tinuro sa iyo. Mala Eli Soriano kasi. Basta Eli Soriano, mali-mali ang turo. Kaya nga, kaaway niya ang mga Bible scholar kasi kalaban niya ang mga turo ng Bible scholar. Talaga namang mali ang turo ni Eli Soriano. Kinokopya naman niya. Sabi ko sa kanya, sige, kopya mo Soriano at predictable ko lahat ng galawan mo. Time's up. Thank you. Okay, salamat sa maong panagbangi, panag-away sa katarungan. O maura to'y akong papel, ibalik na ko kang Brother Marcelo. Atong hatagan sa masipang pakpak ang duha ka maglalantugi. Shake hands sa bro Jando and bro Jared. And picture taking sa between the moderator. Bro moderator. Picture take a photo sa taliwa. Na. Yung mga A4. Yung mga ka. Apel tong back up. Para A4. A4. Ano ba? Apel bro. Kasama ka. Doon ka sa kabila. Na yun. Wala. A4.